Tanging kapalaran lamang ang makapagsasabi kung sino ang taong nakatakda para sa'yo. Isang halimbawa sina Lorenzo at Sofia matapos ang isang di inaasahang pangyayari sa buhay nila. Ang isang gabing mag-uunay sa dalawa hanggang sa huli at ang batang bunga ng kanilang nakaraan. Lumaki si Lucas bagaman salat sa yaman, ay binusog naman ito ng pagmamahal ng kanyang ina. 6 na taong gulang, mabait na bata, magalang at may takot sa Diyos. Ang kanyang ina ay si Sofia, 24 years old sa kasalukuyang edad. Ibig sabihin, 17 lang ito nang mabuntis. Kung bakit iyon nangyari, dahil sa edad nitong 17 ay pinagtrabaho ito sa club ng tiyahin. Galing itong probinsya noon nang makituloy sa kanyang masungit na tiyahin. Ayaw sana siyang tanggapin, pero nagmakaawa si Sofia dahil wala naman siyang ibang pupuntahan. Sige, total mapilit ka. Pumapayag na ako. Linisin mo nilang ang bodega. Itapon mo yung mga sirang gamit doon na hindi na mapapakinabangan. At yun ang magiging kwarto mo. Sabi ng kanyang tiyahin noon. Nagpasalamat pa si Sofia kahit na una pa man, hindi na naging maayos ang trato nito sa kanya. Magtitiis siya dahil wala na siyang pamilya. Ulila na siyang lubos. Walang kapatid, walang ibang kamag-anak. Isang gabi, dinala siya nito sa bar. Sabi nito, kailangan niyang tumulong sa mga gastusin sa bahay at ito nga daw ang isang paraan upang makatulong siya sa gastusin. Malaki daw kasi ang perang kikitain niya dito sa club. Tia, ano gagawin ko dito? Tanong niya, takot na tumingin sa paligid. Maraming mga tao. Lahat umiinom ng alak, iindap-indap ang ilaw. Madilim ang paligid, sobrang ingay, halo-halong muka ang kanyang nakikita. Hindi na siya sinagot nito dahil may lumapit sa kanilang matabang lalaki na nakasuot pang babae. May makapal na make-up at lipstick. Agad siyang ipinakilala ng tiyahin. Ito palang sinasabi mong pamangkin. Sinuyod siya nito ng tingin bago malisyo siyang gumiti. Maganda at sexy. May malaking harapan. Muli siya nitong tiningnan. Seryoso. Bago hinila si Tia ng bahagya, malayo sa kanyang kinatatayuan. Wala na akong nagawa noon nang bigla na lang nagpaalam si Tia at iniwan ako. Sa unang gabi ni Sofia, saktong nasa bar noon ang isa sa mga anak ni Mr. Salvador Montenegro na tycoon businessman. Lasing na ito sa nainom na alak. Nang makita ang mahiyaing si Sofia, ay agad nilapitan ng may-ari ng club at binigyan kaagad ng presyo si Sofia. I like her and I am willing to pay 1 million pesos. Here. Agad nag-abot ng tseke si Lorenzo sa bakla, kaya nanlaki ang mga mata nito sa malaking halaga. OMG! 1 million! Bulalas nito. I'll wait for her in VIP room. Sagot lamang ng lango na si Lorenzo at umalis na. Nagkukumahog naman ang bakla na nilapitan si Sofia, pinabihisan kaagad sa kanyang assistant na mapang-akit na damit at ipinahatid sa VIP room. Siyempre, hindi nito mapapalagpas ang 1 milyon. Si Lorenzo ay anak ng kilalang negosyante, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. May malawak na lupain sa probinsya na kumikita ng milyon buwan-buwan. May-ari din ito ng resorts hotel at restaurant dito sa syudad. Isa si Lorenzo Montenegro na anak ni Salvador. Ito ang pinakasakit sa ulo ng mag-asawang Montenegro at bunso sa 3 magkakapatid. Si Alfred na panganay, si Alexander Montenegro ang pangalawa, at ang bunso ay si Lorenzo Montenegro na pinakababaero sa lahat. Dadaig pa nitong nagpalit lang ng damit kapag nagpalit ng girlfriend. Matunog ang kanilang pangalan sa syudad. Ngunit ang kagaya ni Sofia na isang probinsyana ay di ito kilala. Take off your clothes now. Nagbayad ako ng mahal para sa serbisyo mo. Pagpasok ni Sofia sa madilim na kwarto, narinig niya ang isang malamig na boses na kasing lamig ng kwarto. Hiyang-hiya siya sa pagkakataong iyon dahil maiksing palda ang ipinasuot sa kanya ng may-ari ng bar. Sabi nito, kahit anong ipagawa sa kanya ng lalaking ito, ay gawin niya.
dahil malaki itong magbayad at kikita siya ng malaki sa kanyang unang gabi. Takot na takot ang 17 anyos na si Sofia. Di niya kasi kilala ang lalaki at unang pagkakataong nakita niya lang ito. Sa takot ay ginawa niya na lang ang ipinag-utos nito. Marahang ginalaw ang katawan upang kalasin ang suot. Labag man sa loob, wala siyang magawa. Dama niya ang pangangatog ng kamay. Nang tuluyang bumagsak ang damit ni Sofia, si Lorenzo ay lalong nag-init ang pakiramdam. Pasuray itong lumapit sa dalaga at hinapit kaagad ito sa bewang. Ibinao na bukas sa pagitan ng leeg ni Sofia. Dahil dito, mas lalong halos mabaliw si Lorenzo nang maamoy ang natural na bango ng dalaga. Mas lalo niya itong kinabig at dinala sa ibabaw ng kama at inilatag ang murang katawan nito at sinibasib ng halik ang malarosas nitong mga labi. Hindi makagalaw si Sofia. Nakadagan sa kanyang lalaki. Ni hindi makapagprotesta sa init na gumapang sa kanyang buong katawan dahil sa mainit at malalim na mga halik nito. May kung anong pakiramdam sa pagkatao niya ang matagal nang nakatago na ngayon ay nais kumawala. Napahawak siya ng mahigpit sa bedsheet nang sumuot ang mainit na palad ng lalaki sa maiksing palda niya at malayang dinama ang isang bagay na kanyang iningatan. Kasabay nito, masuyo siyang tinitigan. Sanay na sanay marahil ito sa babae dahil alam ng lalaki ang ginagawa nito. Hanggang sa namalayan na lang ni Sofia, pinag-iisa na nito ang kanilang mga katawan. Matapos halos paliguan siya ng halikat, tikman lahat ng parte ng kanyang katawan, umiiyak na lang si Sofia sa ilalim nito. Kinabukasan, nagising siyang yakapan ng lalaki. Masakit ang katawan. Marahan niyang inalis ang kamay nito sa kanyang bewang at nagmamadaling umalis na hindi inalam pa kung sino ang lalaking nakasama sa gabing yon. Pagbaba niya, sinalubong siyang nakangiti ng may-ari at agad siyang binayaran ng 20,000 pesos. Yun lang ang halaga ng kanyang puri. 20,000. Napatakbo siya sa banyo at doon inilabas ang kanyang sama ng loob. Hinanakit sa tiyahin at awa para sa kanyang sarili. Napaiyak na lang si Sofia dahil naibigay niya iyon sa taong di kilala. Sa taong wala siyang habol dahil bayad ang serbisyo niya. Dahil ang tingin nito sa kanya, isang mababang uri ng babae. Isang bayaran. Pagdating sa bahay, kinuha lahat ni Tia ang perang ibinayad ng baklang may-ari ng club na hindi siya nito binigyan kahit na 5 duling. Umiyak si Sofia at sinabing hindi na babalik pa sa club kahit kailan. Ano pang drama yan ha, Sofia? Ito na nga pera na. Kung gabi-gabi ka ba naman may kitang 20,000, sana may araw-araw akong pangsugal. Sabi ni Tia na nakangiti habang binibilang ang pera sa kanyang harapan. Natulala si Sofia. Hindi ba nito alam na ang puri niya ang kapalit ng ipinangsusugal nito? Wala itong puso. Siguro, kahit umiyak pa siya ng dugo, hindi maibabalik pa ang dangal na nawala sa kanya. Kaya ora mismo, nagdesisyon si Sofia na lumaya sa poder ng tiyahin. Hindi niya na masikmura pang bumalik sa club. Bahala na. Basta ayaw niya nang galawin pa ng kung sino. Lalong gawing puhunan ng katawan niya, kaya tama na ang minsang pagkakamali niya. Dala ang konting gamit ay nagpakalayo siya kung saan hindi mahahanap ng tiyahin. Sinamantala niya nang umalis ang babae at magsusugal daw gamit ang perang ibinigay sa kanya ng bakla. Umiiyak siyang sumakay ng jeep na di alam kung saan pupunta. Nagdarasal na sana makayanan niyang mag-isa. Nag-iisip siya ng hakbang na dapat gawin. Nag-apply siyang maid sa nadaanang malapalasyong bahay dahil sa placard na nakasabit sa labas na wanted maid. Bumuntong hiningang pa muna si Sofia nang maglakas loob siyang kumatok sa mataas na gate. Isang ginang na may edad na babae ang nagbukas sa kanya. Magandang umaga po. Ako po si Sofia. Mag-a-apply po ng maid. Sabi niya sa ginang. Tinignan siya nito ng may ngiti. Ilang taon ka na ba, Ineng? Mukhang ang bata mo pa masyado. Tanong nito. Naku, hindi po. 20 na po ako, Ali. Tanggapin niyo na po ako. Parang awa niyo na.
Wala akong matutuluyang bahay, galing pa po akong probinsya. Pakiusap ni Sophia na nagsinungaling lamang. Tila naawa ang babae sa kanya. Mabuti at natanggap siya kaagad. Pero ang totoo, nagsinungaling lamang ito ng edad dahil 17 lang si Sophia. Pinatuloy ito sa loob ng ginang habang si Sophia halos malula sa laki ng bahay. Pagpasok sa loob ng bahay, saktong may lalaking pababa ng hagdan. "Sir, si Sophia, siyang magiging personal maid mo," sabi ni Manang na nakilala ni Sophia sa pangalang Carlota. Natigilan si Sophia nang makita ang lalaking pababa ng hagdan. Para siyang itinulo sa kanyang kinatatayuan nang mapagmasdan ito. Ang lalaking yon ay walang iba kundi ang nakasama niya sa club kagabi lang. Kahit madilim, hindi siya maaaring magkamali. Ito nga yun. Okay. Bahagya lang siyang tinapunan ng tingin nito at nilagpasan. "Ipaghanda mo ako ng almusal. Yung dati, ituro mo na lang sa bagong maid." Dinig niyang saad ng lalaki habang palikunan ng kusina. "Yes, sir!" Sagot ni Manang bago siya binalingan. "Halika sa magiging kwarto natin." Nagpatiuna ito na dumaan sa likod. Doon ay napakalawak. Paglabas nila, bumungad ang 2 pinto ng kwarto. Sa tapat naman ay 2 panibagong pinto. May hallway pa patungong swimming pool at may malalagong halaman na nakapalibot sa daan. "Eto ang magiging silid natin. 3 kayong maid dito. Si Lara, Tina at ikaw. Ang tanging aasikasuhin mo lang ay si Sir Lorenzo. Ito naman ang uniform mo. Ayan ang banyo. Maligo ka at magbihis. Ayaw ni Sir ng mabaho at madumi. Gusto niya, maaliwalas ang muka. Ayaw niya nakasimangot kapag pinagsisilbihan siya dahil tatanggalin ka niya kaagad. Isa pa nga pala, lahat ng makikita mo, Sophia, wala kang sasabihin kina Madam. Okay ba?" Ipinagtabuyan na siya nito matapos ilapag ang dala niyang bag sa kanyang magiging kama. Mamaya na lang daw niya iyong asikasuhin at unahin na muna ang almusal ni Sir Lorenzo. Napabuntong hininga si Sophia. Lorenzo ang pangalan ng lalaking nakagalaw sa kanya at ang masaklap, hindi siya nito nakilala. Sa bagay, lasing ito at madilim ang kwarto. Tulog pa ito nang iwan niya sa lugar, kaya paano siya nito makikilala? Tatanong kung makilala siya, may magbabago ba? Binilisan na lamang ni Sophia ang pagligo at hindi na ininda ang sakit ng katawan at nagbihis ng uniform. Saka tinungo ang kusina. Itinuro sa kanya ni Manang ang madalas kainin ng among lalaki. Tumulong na lang siya sa pag-prepare ng pagkain ito at dinala sa kwarto ng lalaki. Nakahiga ito nang pumasok siya, matapos kumatok at sinabing pumasok na. Binabayo ng kaba ang dibdib ni Sophia dahil sa isiping ito ang lalaking naka one night stand niya. "Yes, babe. Sure. Just wait for me there, okay? I love you so much, babe." Dinig ni Sophia habang idilalapag ang tray na may lamang almusal ng lalaki sa ibabaw ng side table. Saglit pang natigilan ng dalaga sa narinig. Parang may kung anong kirot siyang naramdaman sa mga sandaling yon sa di inaasahang maririnig. May kasintahan ng lalaki. Paanong pinakailaman siya nito kagabi? Ganoon ba talaga ang mga mayayaman? Laruan lang para sa kanila ang mga babae? Nakadama si Sophia ng matinding galit para sa lalaking ito. Nag-iba ang tingin niya rito. Isa pala itong manloloko. Niloloko nito ang babaeng kausap sa kabilang linya na kung makapag-I love you, akala mo walang kakaibang ginawa sa kanya kagabi. Nang maibaba ang linya, binalingan siya ng lalaki. "Hi, what's your name?" Tanong sa kanya. "Sophia po, sir." Tipid niyang sagot. "Nice name. Sabayan mo na ako mag-breakfast. Take your seat." Inilahad nito ang isang upuan bago siya nito tiningnan. "Salamat po, sir. Pero wag na po." Tanggi niya. Tumayo ito at lumapit sa kanyang kinatatayuan. Napaigtad si Sophia nang hawakan siya nito sa magkabilang braso at iupo. "Don't be scared. I don't eat people. Unless you feed me yourself."
Makahulog ang sabi nitong tumawa. Kahit papaano ay, naintindihan niya yon. Diyos ko, napakababaero naman pala nito. Pakiramdam ni Sophia, saka lang siya nakahinga ng maluwag matapos makalabas ng silid ni Lorenzo. Mabait ito, wala siyang masabi sa amo niya. Pero kalaki pala doon ang pagiging babaero nito. Ano na? Anong sabi ni Sir sa'yo? Nakangiti sa kanya si Manang Carlota pagpasok niya ng kusina. Pinasabay niya akong kumain, Manang, pero sinabi ko na lang na tapos na. Manang, may girlfriend na po pala si Sir Lorenzo? Tanong niya. Nilagay ang mga ginamit ng amo sa lababo at hinugasan. Ngumiti ito. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Kahit anong makita mo at marinig, magkunwari ka na lang bingi at bulag. Okay ba yon? Ngayon pa lang, parang nahuhulaan na ni Sophia ang ibig sabihin ni Manang. Ang bigat ng loob niya. Naiisip ni Sophia na baka hindi lang iisa ang girlfriend nito, kundi marami. Sa gwapo ba naman ng lalaki? Good morning, Manang. Di pa man sila natatapos mag-usap, ay may narinig siyang boses ng lalaki sa kanilang likuran. Kapwa pa sila napalingon. Magandang umaga, Sir Alfred. Kakain na po ba kayo? Ipaghahain ko na ho kayo. Si Sophia nga ho pala. Bagong personal maid ni Sir Lorenzo. Pagpapakilala ni Manang sa kanya dito, sa lalaking halatang bagong gising. Lukot pa ang buhok. May towel pang ang nakasampay sa balikat. Hawig ito ni Sir Lorenzo, kaya naisip ni Sophia na baka kapatid ito. Ay Sophia, pilat ho ma, at paalala lang. Iwasan mo si Lorenzo ngayon pa lang. Last na maid niyang umuwing buntis. At alam naming si Lorenzo ang ama. Ayaw lang umamin ng babae. Sabi nito. Napalunok si Sophia sa tinurang buntis. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Bigla ay naalala ang nangyari sa kanila ni Lorenzo sa club. Nakadamas siya ng takot sa salitang buntis na yon. Paano nga kung sa kanya naman nangyari? Halika na Sophia, mag-almusal na tayo. Nasa ibang bansa sina Madam Claudia at Sir Salvador. Tanging kasama natin ngayon ay ang tatlong magkakapatid. Yung isa nasa business trip pa, si Sir Alexander. Pero bihira umuwi dito yon dahil may sarili yung bahay. Namalaya na lang ni Sophia na wala na pala ang amo sa kusina. Uminom lang pala ito ng tubig at dumiretso daw sa labas para mag-gym. May mini gym pala sa likod, sa tapat ng kwarto nila, kaya pala may dalawang silid. Nakilala na rin ni Sophia ang dalawang kasamahang maid na si Lara at Tina. Kapwa mabait, si Lara ang naglilinis ng buong bahay. Si Tina naman ang naglalaba at namamalansya. Si Manang sa kusina kasama ang pamamalengke. At siya naman, kapag walang utos si Sir Lorenzo, ay tumutulong siya sa paglilinis ng bahay. O di kaya, sa pagluluto. Isang linggo ang lumipas, wala na siyang balita sa kanyang tiyahin. At hindi rin naman siya interesado rito kahit na kailan. Hindi niya mapapatawad ng kanyang tiyahin sa pagtrato nito sa kanya na parang basura. Dahil sa kanyang tiya, parang kalahati ng pagkatao niya ang nawala. May mga gabing nalulungkot siya at iniisip ang nangyari sa kanya. Pero wala nang halaga pa yun. Dahil sa kanyang palagay, hindi maaalala ni Lorenzo ang nangyari sa kanila sa club. Di nga siya nito matandaan. Sophia, linisin mo ang kwarto ni Sir Lorenzo at uuwi kasama si Cathy, ang girlfriend niya. Utos sa akin ni Manang, hapon yun at pasado 5:00. Tinutulungan ko si Tina maglaba ng mga oras na yon. Sige po, Manang. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib habang nagpapalit ng bedsheet sa kwarto ng amo. Iuuwi nito ang babae sa bahay at dadalhin pa sa kwartong yon. Sa bagay, ano namang pakialam niya, katulong lang naman siya. Matapos niyang palitan ang mga kortina at imap ang sahig at masigurong malinis na, saka siya lumabas ng kwartong yon. Dinala ko sa washing room ang mga labahi ni Sir Lorenzo. Siya nang maglalaba nito dahil ayaw niyang makitang may kasamang ibang babae si Sir Lorenzo. Naalala niya lang ang nangyari sa kanila at nasasaktan siya.
Pasado 6:00 dumating na nga ang dalawa. Ipinatawag na muli siya ni Manang dahil nagpapahatid ng pagkain sa kwarto si Lorenzo. Wala naman siyang magawa. Si Manang ang nag-prepare. Dadalhin niya lang naman. Napadta siya pagpasok dahil naghahalikan pa ang dalawa sa may kama. Muntik nang mabitiwan ni Sophia ang dalang tray ng pagkain. "Sophia, come here. This is Grace, my girlfriend." Nagawa pa siyang ipakilala nito sa babaeng kahalikan. Napatingin siya sa babae at bakit sabi ni Manang, si Cathy. Ngayon, si Grace na. "Hi, Sophia!" Nakairap siyang binati ni Grace. Bahaga lang siyang tumango, halatang ayaw sa kanya ng babae. Basta niya lang inilapag ang pagkain at nagpaalam na sa dalawa. Pero sabi ni Lorenzo, pagsilbihan niya ang mga ito, kaya wala siyang choice. Trabaho niya yon. Ipinaglagay niya sa plato ang dalawa. Sinalina ng maiinom sa baso. Nag-request pa ng juice si Grace. "I want strawberry flavor." Saad nito sa nobyo, kaya binalingan siya ni Lorenzo at inutos sa kanya. Lumabas si Sophia at nagtimpla ng juice para sa bisita. Pero nagbago ang isip ni Grace at pinapalitan iyon ng orange juice. "Babe, I thought you want strawberry juice." Tanong ni Lorenzo kay Grace, nakakunot noo. "Yes, but I changed my mind now. Gusto ko na ng orange. Siguro naman, walang problema kay Sophia, di ba? Sophia, okay lang sa'yo magtimpla ng panibago?" Baling sa kanya ng babae. Tumango siya. "Sige ma'am, ibabalik ko na lang po ito sa baba." "No, hindi mo ibabalik, kundi ipapaligo mo." Bahagyang nakangiting saad nito, nangiinsulto. Nagbago ang reaksyon ni Lorenzo. "What the hell, babe?" "What? Di ka ba nakakahalata, babe? This woman has feelings for you secretly." Bataray nitong saad. Kinuha ang baso at walang pag-alinlangang ibinuhos sa kanya. Ramdam ni Sophia ang malamig na likidong umagos sa kanyang katawan. Ang juice na ibinuhos sa kanya ng babae. Mabilis itong hinila ni Lorenzo palayo sa kanya. "My maid has done nothing wrong with you, Grace. What is your problem?" Inis na tanong ni Lorenzo sa babae. Patapos itong ilayo sa kanya, ay nilapitan siya ni Lorenzo. At nang akmang pupunasan ng tissue ang mukha niya, ay pinigilan niya ang kamay nito. "Huwag na sir, ako na pong bahala." Sabi niya rito at umatras. "We'll just move to other place, the swimming pool. Please bring our food there instead. Sorry about what happened, Sophia." Pagkasabi nito ay dinala sa labas ang babae. Inirapan pa siya. Nagsaselo sa kanya ang babae. Hindi nito alam na hindi siya ang dapat nitong pagselosan, kundi ang ibang babae ni Lorenzo. Naiwan siyang naawa sa sarili. Pero nagmamadaling nilinis ang kwarto, saka dinalhan sa labas ang magkasintahan ng makakain. Doon ay nadatnan niyang masayang nag-uusap ang dalawa. Magkayakap, nagtatanong siya sa sarili kung bakit sa tuwing makikita niya si Sir Lorenzo na may kasamang iba, ay nasasaktan siya. Baka tama si Grace, may lihim siyang pagtingin sa amo. Habang tumatagal si Sophia sa bahay ng mga Montenegro, unti-unti niyang nakikilala ang ugali ng mga ito. 1 linggo matapos bumalik sina Madam Claudia at Sir Salvador sa mansyon, narinig niyang pinagagalitan nito si Sir Lorenzo. Nakita pa niyang sinunggaban ng suntok sa mukha si Sir Lorenzo, kaya si Madam napaawat kaagad sa asawa. Habang si Sir Alfred at Sir Alexander para walang nakita, patay mali siya lang na tumalikod na, para bang okay lang sa mga ito na mabugbog ang kapatid. "Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo dahil kinukonsinti mo, Claudia." Sigaw ni Sir Salvador sa asawa. Wasak ang labi ni Sir Lorenzo. "Salvador, anak mo pa rin si Lorenzo." Umiiyak si Madam na ipinagtatanggol ang anak. "Wala akong anak na ipinahihiya ang apelidong Montenegro." Dinuro nito sa mukha si Sir Lorenzo. "Pakasalan mo si Dayan. Kung hindi, itatakwil kitang hayop ka." Galit na galit si Sir Salvador sa bunsong anak. "Kasala?" Napakagat si Sophia sa ibabang labi. Naroon naman ang pamilyar na kurot sa puso niya.
Siguro, hindi lang basta paghanga sa kagwapuhan nito ang kanyang nararamdaman, kundi sigurado na siyang mahal na niya ang among lalaki. Mahal niya ang lalaking bumasag ng pagkababae niya. Ang mga halik nito ay hindi na nawala sa kanyang isipan. Ang masarap na haplos nito na nagpagising sa kanyang kamalayan. Paano niya mapipigilan ang sariling wag itong mahalin kung nag-iisa lang si Lorenzo na nagbigay ng minsang kaligayahan sa puso niya? Dad, I don't marry Diana. How many times do I have to tell you that I didn't touch that woman? Hindi akong ama ng ipinagbubuntis niya if ever she's pregnant. Sagot ni Lorenzo, kaya lalong nanggalit si Don Salvador. Inundayan na naman ito ng isa pang suntok sa muka. Napasigaw naman si Madam na itinulak ang asawa. Tama na, Han! Papatayin mo bang anak mo? Umiiyak si Madam. Si Sofia nakadama na ng awa kay Sir Lorenzo pero walang lakas loob na lumapit dito. Galit na tumalikod na lang si Sir Salvador matapos sabihin na ipahahanda ang kasal ni na Lorenzo at Diane kung sino mang babaeng yon dahil di pa naman ito iyon dinala sa bahay. Tanging si Grace pa lang ang nakita niyang dinala nito noong wala pa sina Madam at nasa ibang bansa pa ito. Nang tumalikod si Sir Salvador, inalalayan agad ni Madam si Lorenzo at pinaamin sa nagawang kasalanan. Pero sa halip na sumagot, ay umiling ito at tinalikuran ng ina. Nang makita siya sa di kalayuan, natigilan ito saglit. Patay mali siyang tumalikod at nagkunwaring naglilinis para hindi halatang nakikinig siya sa usapan ng mga ito. Nang tumuloy ito sa kwarto, ay natagpuan ni Sofia ang sarili na kinukuha ang medical kit at dinala sa kwarto ng amo. Nakasalubong pa niya si Sir Alfred at napatingin sa hawak niya. Siya naman ay tumangulang na nilagpasan ito. Bakit ganon? Parang walang pakialam ang magkakapatid sa isa't isa. Never pa nga niyang nakita ang mga itong nag-uusap. Lalo na si Sir Alexander na parang mailap sa mga kapatid. Madalas si Sir Salvador lang ang kausap nito, lahat tungkol sa negosyo. Wala siyang nakikita o nababalita ang may babae ang dalawang amo. Maliban kay Sir Lorenzo na talagang babaero. Pero kung sa kagwapuhan kasi ang pag-uusapan, mas gwapo si Sir Lorenzo sa tatlo. Pero likas yata dito ang pagiging pasaway. Pagdating niya sa kwarto ni Sir Lorenzo, kumatok siya. Mahinang kamin ang narinig niya bago itinulak ang pinto. Pero napatalikod siya dahil walang suot na pang-itaas ang among lalaki. Come on, Sophia. Don't tell me. Is this the first time you've seen someone naked? Pabiro ang boses nitong tanong sa kanya. Gagamutin ko sana, sir, yung sugat mo. Pero mukhang di ka naman nasaktan. Lalabas na lang ulihiw ako. Pipihitin na sana niya ang pinto nang muli itong magsalita. Wait, you can turn around now. Natigil siya sa akmang paglabas sa kwarto nito at mas piniling humarap. Nakadamit na ang lalaki. Napansin ko ning seryoso itong nakatitig lang sa kanya. Totoo nga kayang hindi siya nito matandaan noong gabing yun. Matagal siya nitong tinitigan na para bang sinisino. Ang lakas tuloy ng kaba sa dibdib niya. Why are you looking at me like that? Do you believe what Dad said? Tanong nito sa kanya. Mabilis niya itong nilapitan. Sir, wala naman po akong pakialam doon. Usapang pamilya niyo yun. Halika na po, gagamutin na po kita. Saad niya na lang. I don't love Diana. Ikaw ba? Would you agree to marry someone you don't love if your father forced you? Tanong nito sa kanya. Naalala niya ang tiyahin ng pilitin din siyang magtrabaho sa club at wala din siyang magawa noon. Kaya nga heto, kinailangan niyang magpakalayo. Magkaiba tayo ng sitwasyon, sir. Pero kung ako sa'yo, panugutan mo yung babaeng ginalaw mo. Kawawa naman po yun eh. Mapait niyang sabi na sinimulan itong gamutin. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Siya naman, nakatayo sa harapan nito, bahagyang nakayuko. Hindi na sumagot ang lalaki at nakatitig na naman ito sa kanya. Naiilang siyang bahagyang lumayo. Sophia, naranasan mo na bang magmahal? Hindi alam ni Sophia kung para saan ang tanong nitong iyon.
Siguro po sa dami ng mahal niyo, naguguluhan kayo. Tanong niya rin. Mahina itong natuwa, pero may kung anong lungkot na dumaan sa mga mata. Believe me or not, I was looking for any trustworthy woman. The woman I can love truly and sincerely. Sadly, until now, I still searching. Gusto niyang mapangiwi sa narinig mula sa amo. Ito nga yung hindi mapagkakatiwalaan. Sa dami ba naman ng babae nito, hindi na lamang siya sumagot kahit na, sa totoo lang, nais niyang aminin na ito ang lalaking unang nagpatibok ng puso niya. Walang nagawa si Lorenzo kundi pakasalan si Diane, lalo at galit na galit ang kanyang ama. Ayaw naman ng lalaking itapon siya sa probinsya, katulad ng sinasabi nito. Lorenzo, thank you very much. Nakangiti si Diane kay Lorenzo nang lapitan nito. Engaged party ng dalawa ngayon. Diane, you know I don't love you. Siguro naman, matatanggap mong consequences ng kasal na hindi ko ginusto. Mabigat ang loob na sabi ni Lorenzo. Ngumiti si Diane, walang pakialam sa mararamdaman ni Lorenzo, maging sa sasabihin nito. Ang nais niya ay mapagtakpa ng ginawa ng kanyang nobyo. Binuntis siya at hindi pinanagutan. At mabuti na lang, likas na babaero si Lorenzo at kilala ng kanilang pamilya. Kaya ito ang itinuro niyang nakabuntis sa kanya. Nagkataong nakipag-date sa kanyang lalaki last year. At may nakasave pang photo nilang dalawa na naghahalikan. Kaya sorry ka na lang Lorenzo. Iniwan ito ni Lorenzo at nagtungo sa mga bisita. Bored na bored siya sa party. Gusto niyang umalis dahil wala siyang gana. Samantala, si Sophia nasasaktan sa tabi habang nakikitang magkasama ang dalawa sa gitna ng maraming tao. Hindi niya akalain na si Diane pala ang para sa lalaki. Akala niya si Cathy o di kaya si Grace. Grabe, ang ganda ni Ma'am Diane. Sobrang yaman pa ng pamilya. Sabi ni Lara sa kanya. Katuwang niya itong mag-serve ng pagkain at alak sa mga bisita. Maganda lang, mas maganda si Ma'am Grace. Sagot ni Tina. Naroon din ito at katulad niyang nag-aasikaso sa mga bisita. Hindi na siya nagtataka kung bakit hindi na bumalik pa sa bahay ang Grace na yon. Buti nga dahil ang sama ng ugali nito. Hindi rin naman ito bagay kay Lorenzo. Hindi siya sumabad sa usapan ng dalawa, bagkus lumayo siya at ayaw niyang panoorin ng masayang moment ng mga ito. Ilang oras lumipas, pagod na si Sophia sa pagsaserve hanggang sa naisipan niyang lumayo muna sa mga bisita upang makapagpahinga. Umupo siya sa isang bench malapit sa pool habang naririnig ang ingay sa party. Hindi lang katawan ang nananakit sa kanya, kundi pati puso. Di nagtagal, nakarinig siya ng tikhim si Sir Lorenzo. Yon na ikinagulat niya. Anong ginagawa mo dito, sir? Sapo ang dibdib dahil sa gulat. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa dilim? Tanong din ito. Nagpapahinga lang, sir. Napagod na po kasi ako eh. Bumalik ka na po sa party. Baka hanapin ka ni Ma'am Diane. Aniyang tumayo na rin. I wasn't comfortable at that party. Yung mom and dad wanted to set me up. Sagot ni Lawrence, medyo pagalit. Nakita niya ang malungkot nitong reaksyon sa mga mata. Pero di niya iyon binigyan ng pansin. Mabuti na rin yun, sir, para mapirmi kayo sa isang babae. Kapag nakasal kayo ni Ma'am Diane, panigurado, hindi na kayo maghahanapan ng iba. Isa pa, wala na rin naman kayong hahanapin pa kay Ma'am Diane. Mayaman, maganda, at... Hindi na ituloy ni Sophia ang nais sabihin nang dakmain ni Lorenzo ang braso niya at pigain iyon. Nasaktan siya, nagulat at napatingin sa lalaki. Why can't you understand me? I don't like her. I don't want this marriage. But I can do nothing about it. Nanggagalit ang anyo nito. Napalunok si Sophia dahil sobrang lapit ng mukha nito. Kitang-kita niya ang kirot sa mga mata ni Lorenzo sa mga sandaling yon. Sir, nasasaktan ako. Mahina niyang saad at bahagyang nakangiwi. Hindi naman siguro nito kailangan ng opinyon niya. Bakit kailangan pa nitong sabihin sa kanya ang nararamdaman nito ngayon? Wala din naman siyang magagawa. Dahan-dahang lumuwang ang pagkakahawak nito sa kanya hanggang sa tuluyan siyang bitawan.
Sinamantala niyang lumayo sa lalaki. Sophia, I'm sorry. Narinig niyang tawag nito sa kanya, pero di niya na pinakinggan ang tawag nito. Bumalik siya sa trabaho at ikinubli ang mga luha na nais kumawala. Palagay niya, hindi niya nakakayanin pang manatili sa mansyon. Hindi niya kayang makita ang lalaking mahal na kasamang ibang babae. At ikakasal ang dalawa, kahit na sabihing hindi ito mahal ni Lorenzo, wala na itong magagawa. Natapos ang party na hindi na niya nakita ang lalaki. Halos 2:00 na ng madaling araw silang nakapagpahinga. Maaga pa, nasa bahay na si Diane. Kinabukasan at hinahanap si Lorenzo. Sabi niya nasa kwarto kaya pinuntahan ng babae. Alam ni Sophia na tulog pa si Lorenzo sa mga oras na yon. 10:00 pa lang kasi iyon ng umaga. Halatang excited si Diane sa kasal. Ito na mismo ang lumalapit kay Sir Lorenzo. Siguro sa puyat kaya masama din ang pakiramdam ni Sophia. Kaya matapos ang naiwang trabaho kagabi, natagpuan niya ang sarili sa servant quarter. May problema ba? Nag-aalala si Manang Carlota habang nakatingin sa kanyang gawi. Hindi ko alam, Manang. Nangihina ho ako at nahihilo. Napatakbo siya sa may banyo na magdududuwal, pero wala namang lumalabas kundi puro laway. Nag-alala pa rin si Manang na sinundan siya. Sophia, buntis ka! Bulalas nito sa kanya na ikinatigil niya. Mabilis siyang inabutan ng tissue at inalalayan patungo sa upuan. Dama niyang pinagpawisan siya ng malagkit. Ginanap pa nito ang noo niya at pinulsuhan siya. Buntis ka nga, Sophia! Teka lang, ginalaw ka ba ni Sir Lorenzo? Takot ang rumihistro sa anyo ni Manang. Tahimik si Sophia na hindi makasagot. Ngayon niya lang napagtanto na hindi siya dinatnan itong nakaraang buwan. Hindi kaya nagbunga ang nangyari sa kanila ni Lorenzo sa club? Gusto niyang maiyak. Anong gagawin niya? Ikakasal na si Sir Lorenzo. Matapos matuklasan ni Sophia na nagdadalang tao nga siya, ay inintay na lang nito ang kanyang huling sahod at nagpaalam na kay Manang Carlota. Hindi niya na kailangan magpaalam kay Lorenzo. Hindi naman siya nito pipigilan. Kahit ang ginang ay maraming katanungan sa kanya kung bakit kailangan niyang umalis. Nagsinungaling na lamang siyang kailangan niyang umuwi sa kanilang probinsya, pero ang totoo, hindi niya kayang masaksihan ang pag-iisang dibdib ni Diane at Lorenzo. Hindi niya kaya dahil labis siyang masasaktan. Baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at masabi niya ang totoo sa lalaki na nagdadalang tao siya at ito ang tunay na ama. Magugulo lamang ang kasal nito at baka itakwil ito ng tuluyan ng mga magulang dahil dalawa sila ni Diane na binuntis ng lalaki. Habang nililisan ng mansyon ng mga Montenegro, ay parang binibiyak ang puso niya sa sakit. Tinanggap na lamang na hindi sila ang para sa isa't isa ni Lorenzo. Naghanap siya ng ibang trabaho at hindi naman siya nabigo. Natanggap siya sa isang salon bilang assistant. 4,000 lang ang sweldo sa isang buwan at hindi libre ang tirahan. Kaya nakisiksik siya sa boarding house ng kanyang 2 kasamahan. 1,000 ang bayad sa bed space, kasama na ilaw at tubig. Kaso nga lang, wala siyang privacy. Pero okay na rin. Kahit papaano sa bawat buwan ay nakakapagtabi siya sa kanyang kinikita. Ang nais niya ay makaipon bago lumaki ang kanyang tiyan. Tiyak na hindi na siya makakapagtrabaho sa buwan ng kanyang panganganak. Lumipas ang araw, linggo at buwan, tuluyang lumaki ang kanyang tiyan. Halatang halata na yon at hindi niya na maikakaila. Wala na siyang naging balita kay Lorenzo kung natuloy ba ang pagpapakasal nito kay Diane. At wala na rin siyang pakialam. Alam mo, Sophia, nagtataka talaga kami ni Gemma sa'yo. Masyado kang malihim. Sino ba talagang ama ng anak mo, ha? Araw ng linggo, day off nilang 3 sa pinapasukang salon, kaya napirmi silang dito sa boarding house. Si Sophia naman abalang nagtutupi ng kanyang mga nilabhan kagabi. Oo nga, Sophia. Sino ba talagang ama niyan? Tanong ni Helen sa kanya sabay nguso sa malaking niyang tiyan. Magpipitong buwan na noon ang kanyang tiyan, kaya hindi na iyon maitatago. Patay na siya. Mapait niyang pagsisinungaling. Mas maganda kung yun ang iisipin ng kanyang mga kasamahan kaysa umasa pang mga ito na may darating sa harapan ng kanilang tinitirahan
na magpapakilalang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Dahil kahit siya, hindi na umaasa pang magkikita silang muli ni Lorenzo. Nagkatinginan ng dalawa. Dasapo pa ni Helen ang bibig. Ay sorry Naku, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Wika ni Helen na sinabayan pa nito iyon ng sign of the cross. Si Gemma ay napatingin lang sa kanya. Hindi kumbinsido sa kanyang sinabi. Matapos magtiklop, ay isinalansan niya na iyon sa kanyang lagayan. Paisa-isa ay bumibili na rin siya ng gamit ni baby para kahit papaano, hindi na mabigat sa bulsa. Kinabukasan, kinausap siya ng kanyang among bakla na hanggang 8 buwan lang siya magtatrabaho dahil nag-aalala ito sa kanyang kalagayan dahil hirap na siyang kumilos. Baka nga maapektuhan ang kanyang dinadala. Kahit ganoon, ay ipinagpasalamat niya na lang iyon. May 1.5 buwan pa siyang magtatrabaho. Ngayon pa lang, nag-iisip na siya ng ididiskarte para magkapera. Kahit buntis, hindi siya pwedeng tambay. Nang mahinto sa pagtatrabaho, nagbenta siya ng mga pabango online. Sa una, maliit ang kita. Hanggang sa loob ng 4 na linggo, ay kumita na rin siya kahit papaano at nabawi rin niya ang kanyang puhunan. Nahinto lang nang manganak siya. Congratulations, Mrs. Baby boy ang anak mo. Masayang sabi sa kanya ng doktor habang itinatabi sa kanyang sanggol. Bumuhos ang kanyang luha ng matitigan ng bata. Kamukha ni Lorenzo. Paano niya makakalimutan ang ama nito? Hinagkan niya ito. Anak, kahit wala kang ama, pangako, pupunuin kita ng pagmamahal na di mo nahahanapin pa sa amang mong babaero. Palalakihin kita lang maayos. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Bulong ng isip na Sophia. Kinaya niyang magtungo sa ospital ng mag-isa at kinaya niyang alagaan ang anak mag-isa dahil wala siyang ibang inaasahan. 3 buwan, wala siyang trabaho at unti-unting nauubos ang ipon niya. Kahit papaano ay binibigyan siya ng tulong ni Gemma at Helen. Naaawa kasi ito sa kanya dahil alam naman pareho ng dalawa na bawal pa siyang magtrabaho. 5 buwan si Baby Lucas nang muli siyang makapagtrabaho. Walang-wala na kasi talaga siya at nahihiya na sa mga kasamahan sa bahay. Bukod kasing hindi na siya nakakapagbayad ng boarding house, ay nililibre pa siya ng mga ito sa pagkain. Nagtindera siya ng isda kay Aling Pasing kasamang kanyang anak. Inilalagay niya lang ito sa loob ng maliit na pwesto nila dito sa palengke. May electric fan naman, kaya hindi naiinitan ng kanyang anak. Hindi kasi ito iyakin at sanay na sanay sa ingay. Nilalaro din ito ng dalagitang anak ni Aling Pasing na si Nika pagkagaling ito sa school. Minsan, 6:00 na siya ng gabi nakakauwi at ang sweldo minsan 500. Minsan naman may mga customer na naaawa sa kanya at sa kanyang anak kaya binibigyan siya kahit panggatas. Nakakatuwa lang na may mabubuti pa palang puso sa kanyang paligid. Nilikha sila ng Diyos para gumawa ng mabuti, lalo na sa mga katulad niyang hindi sinuwerte sa buhay. Kung anong magandang meron sa kanya ngayon, iyon ay ang kanyang nag-iisang anak, si Baby Lucas. Lorenzo, gabi na. San ka na naman ba galing? Hindi mo ba alam na kanina pa ako maghihintay sa iyo dito sa bahay? Sa may pintuan pa lang, pumungad kay Lorenzo ang ibinatong suklay sa kanya ni Diane. Galit na galit ito. Kailanman pagkatapos ng kasal, hindi siya halos umuwi na ng bahay. Ayaw niyang makitang babae. Nakainom si Lorenzo pero hindi lasing. Kaya nailagan niya nang sa muli nitong batuhin ng bote ng lotion. Nasa harap ng tukador ang babae habang ang batang babaeng iniliwal nito ay nasa crib at mahimbing na natutulog. 2 taon na noon, simula nang ikasal silang dalawa. Malayong malayo sa kanya ang hitsura ang bata na nagbigay lalo ng hinala kay Lorenzo. Di wala siyang naramdamang lukso ng dugo. Paano nga ba? Hindi naman siyang ama. Dahil syempre, hindi niya naman ito anak. At para makasigurado, pina-DNA niya ang bata. At ngayon, dala niya ang resulta noon. Humihingal ito sa galit. Nang maibato sa kanyang lahat ng bagay sa harapan ng tukador, saka siya lumapit at padasko na ibinato ang DNA result nila ng bata na hindi na nagmatch. Ito bang sinasabi mong anak ko, Diana?
Ito ba? Siya naman ang sumigaw. Nanlisik ang kanyang mga mata sa galit. Natigilan itong kinuha ang papel. Nalaki ng bahagya ang mga mata. Nang makabawi sa gulat, masama siyang binalingan ng tingin. Kumuha ka ng fake na DNA para siraan ako, Lorenzo. Ikaw na nga itong walang kwentang ama ng anak mo. How dare you doing this to me? Makakarating to sa mga magulang mo para tuluyan kang mawala ng mana. At itakwil ng ama mo. Hindi kita hahayaang maging masaya, Lorenzo. Habang ako, naghihirap. Sigaw nito sa kanya at pinagpupunit ang DNA results sa kanyang harapan. Sa matinding inis kay Dayan sa pagsisinungaling nito sa kanya at sa panloloko sa kanya sa matagal na panahon, gigil niya itong sinakal. Matagal niya nang tinitiis ang ugali nito. Sinira mong tiwala ni Dad at Mom sa akin. And also, you ruined my relationship with Grace. And now, I'll just kill you, Diana. Galit niyang saad. Nagdidilim ang kanyang paningin dahil sa sinabi nitong iyon. Kaya wala na siyang pakialam kung mas lalo siyang kamuhian ng kanyang ama sa kanyang gagawin ngayon. Nagpumiglas si Diane. Pilit inabot ang vase sa ibabaw ng tokador at walang pag-aalinlangang. Hinampas sa kanyang ulo, kaya mahilo-hilo si Lorenzo. Halos mabuwal siya sa kanyang kinatatayuan at kinapa ang ulo nang may maramdamang likidong umago sa ulo niya. Napaluhod siya sa sakit ng muling hatawin ito sa kanyang ulo. Sir Lorenzo! Sigaw ni Manang Carlota. Ang kanyang narinig bago tuluyang matumba at magdilim ang kanyang paningin. Hindi niya na namalayan ang sunod na nangyari. Nagising na lamang si Lorenzo sa loob ng ospital na nakahiga sa isang kama at napapalibutan ng puting kurtina. Galit na mukha ng kanyang ama ang bumungad sa kanya at agad siyang kinuwelyuhan. Di ka na nagbago, Lorenzo. Pati asawa mo, sinaktan mo. Nakakahiya ka na. Simula ngayon, wala na akong anak na kagaya mo. Galit nitong sabi. Kundi lang nandoon ang kanyang ina, baka sinuntok siya nito sa muka. Aminado siyang naging babaero dati. Pero kahit kailan, wala siyang minolestya. Ito na bang karma niya sa kasalanang nagawa? Naipakasal siya sa babaeng masahol pa sa inakala niyang ugali. Naikuyom niyang kamao. Gusto niyang sumagot sa ama pero wala siyang lakas. Masakit ang kanyang ulo. Ramdam niya sa kanyang katawan na mahina siya. Salvador, pwede ba hindi natin alam ang nangyari? Nakita mo namang si Lorenzo ang sugatan dito. At si Diane, hindi. This time, paniniwalaan ko ang aking anak. Sumisigaw na rin ang kanyang ina. Maya-maya, pumasok ang isang nurse. Ma'am, sir, pasensya na. Pero kailangan po ng pasyente na makapagpahinga. Hindi pa ho naghihilom ang kanyang tahi sa ulo. Kung pwede po, lumabas na muna po kayo. Ipinagtulakan ng nurse ang mag-asawa hanggang sa tuluyang tumahimik ang loob ng silid. Nakahinga siya ng maluwag. Talagang kinakampihan ng kanyang ama si Diane na napakasinungaling ng babaeng yon. Itinakwil na siya ng kanyang ama. Pakiramdam niya, nakawala na siya sa halos 2 taong nasasakal sa ugali ng babaeng pinakasalan. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nag-aaway silang dalawa. Kaya pabor sa kanya na itinakwil nito. Wala rin siyang ama na katulad nito. Maya-maya, itinurok sa kanya ang nurse na muling nagpaanto kay Lorenzo. Kaya heto, muli ay nawalan siya ng malay. Sa pagkakataong yon, patuloy na nag-aaway ang mag-asawa. Umalis kasi si Diane sa mansyon matapos magsumbong sa mag-asawa sa pananakal rito ni Lorenzo. Kaya self-defense ang ginawa ni Diane sa kanilang anak. Nakakuha ito ng pagkakataong hampasin si Lorenzo para lang ipagtanggol ang sarili. At pinaniwalaan naman iyon ni Salvador. Umalis itong iniwan ng anak sa mansyon at hindi dinala. Walang pakialam ang babae na hahanapin ito ng sariling anak. Kaya sa pagkakataong iyon, hirap ang katulong na sina Lara at Tina magpatigil sa pag-iyak ni Baby Diane. Manang Carlota, anong gagawin natin dito? Iniwan ng ina, wala ba siyang puso? Nagkakamot si Lara ng ulong sabi habang buhat sa Baby Dana. Pumalahaw ng iyak ang bata. Si Tina naman ay nagkukumahog na magtimpla ng gatas. Naku tinawagan ko na si Diane. Ayaw sagutin ang phone kaya tinawagan ko ng mami nito. Sabi naman, busy raw.
Wala ding pakialam sa apo. Hay, ano ba naman sila? Nag-aalalang sabi ni Manang Carlota. Ano nang gagawin natin ngayon? Kaya nga ayaw kong mag-asawa eh. Dahil sa totoo lang, mahirap mag-alaga ng anak. Saad ni Lara na sinasayaw ang batang nakatulili ang palahaw. Oh, heto ng gatas. Grabe namang umiyak ang batang to. Akala mo naman kinakatay. Wika ni Tina, saka isinubo ang dulo ng babyron. Gutom na gutom namang sinisip-sip iyon ng bata. Halatang gutom na gutom. Wari ba? Hindi nakadede ng isang araw. Saka pa tumahimik ang mansyon. Nakahinga naman ang maluwag ang mga tatlo. Sa pagod nga marahil ni Daryl sa pag-iyak kanina, ay nakatulog ito habang isinasayaw ni Lara. Sa pagkakataong iyon, si Dayan ay nasa isang club. Lasing na sumasayaw sa gitna at walang pakialam sa sarili. Hindi man lang naalala ang kanyang anak. Di nagtagal, nilapitan ito ng isang lalaking nakatingin ng malakit sa babae kanina pa. Lalaking may pagnanasa kay Dayan. Nakipagsayaw agad sa babae ang naturang lalaki na di naman tinanggihan ng babae. Bagkus ay kusang yumakap si Dayan rito. Kaya sa matagal na pagsasayaw ng dalawa, para bang naunawaan ng dalawa ang nais ng mga katawan. Walang pag-aalinlangang binuhat ng lalaki ang babae patungo sa isang silid. At doon, malayang inangkin ng babae. Simula noon, hindi na bumalik si Dayan kay Lorenzo. Hindi na rin ito binalikan ng sariling anak. At dahil hindi naman ito anak ni Lorenzo, ay mainit ang dugo nito sa bata. Lumaking malungkot si Dana dahil hindi ito nakaramdam ng pagmamahal mula sa inakalang ama. Kahit ang mga katulong ay iniisip ng mga ito na anak talaga ni Lorenzo si Dana. Nagtataka ang tatlong katulong kung bakit kasing lamig ng yelong ituring si Dana ni Lorenzo. Si Dayan naman ay masaya na ngayong kasama ang lalaking nakilala sa club. Wala na itong pakialam sa anak. Gustong magbuhay dalaga ni Dayan na walang responsibilidad. Ni hindi nito kinukumusta ang bata. Pero kahit di na ito binalikan ni Dayan, ay mahal na mahal naman ito ni Salvador sa pag-aakalang tunay na apo, bigay luho, at lubos ang paniniwalang anak nga ni Dayan at Lorenzo si Dana. Habang si Lorenzo ay nag-file ng annulment dahil nais niyang makawala sa kasal na hindi niya ginusto, nakita niyang may kasama itong ibang lalaki. Pero kinuhanan niya lang ito ng larawan para may pruweba sa kanyang ama na magpahanggang ngayon, lubos ang paniniwala na siya pa rin ang rason kung bakit umalis si Dayan na naging dahilan din kung bakit mainit ang dugo ni Salvador kay Lorenzo. Hi, Daddy! Bati ni Dana sa ama nang dumating ito. Nakita ni Lorenzo na katabi nito ang ama sa sopa, maging ang kanyang ina. Mabilis na tumakbo ang bata sa kanya pero hindi ito pinansin ni Lorenzo. Tuloy-tuloy lang ito sa hagdan. Napatigil si Dana sa paglapit sa kanyang ama. Malungkot na tumingin sa abuelo at abuela. Lorenzo! Sigaw ni Don Salvador sa anak. Tumigil sa paghakbang si Lorenzo at nilingon ng ama. Dad, pinilit niyo akong pakasalan si Dayan kahit na di ko siya mahal. Pati ba naman sa batang di ko anak, ipagpipilitan yung tanggapin ko? Inis na sabi ni Lorenzo. Hindi siya nito masisisi kung bakit ganoon na lang kalayo ang loob niya sa ama. Dahil na rin sa turing nito sa kanya. Lolo, totoo po bang hindi ako anak ng daddy ko? Umiiyak si Dana. Nagkatingin ng mag-asawa. Naawa naman ang ginang sa apo at niyakap ito. Hindi apo, pagod lang ang daddy mo. Uwi ka naman ng ginang at pinahid ang luha ng apo. Si Lorenzo ay tumuloy sa kanyang kwarto. Sinundan ito ni Salvador upang kausapin. Di na nagtaka pa si Lorenzo nang makita ang ama sa kanyang likuran. Paano mo nagagawa to kay Dana ha, Lorenzo? Simula pa lang ng baby si Dana. Wala ka ng amor sa kanya. Sumigaw ang Don. Bakit hindi mo kami ipa-DNA ni Dana? So you can find out the truth, Dad. And second, masaya na sa ibang lalaki si Dayan. Here. Mabilis niyang ipinakita sa ama ang larawan ni Dayan kasamang isang lalaki sa restaurant na nakikipaghalikan pa. Napatingin naman ito sa kanyang cellphone pero hindi kumbinsido. Ilang taon na ba ang nakalipas? Hanggang ngayon,
hindi pa rin naniniwala ang kanyang ama sa kanya. Kumuha si Lorenzo ng hibla ng kanyang buhok at ibinigay sa ama. "If you still don't believe me, that's not my problem, Dad. It's yours." Inilagay niya ang kanyang hibla ng buhok sa palad nito bago tinalikuran. Sa tingin nito, kasinungalingan pa rin ang larawang hawak niya kahit na pruweba iyon kung anong klaseng babae si Diane. Wala itong kwentang ina na pabaya sa anak. Samantala, si Sophia sa mga oras na yon ay galing sa palengke. Sinundo niya ang kanyang anak na grade 1 na ngayon. Pinagtitinginan siya dahil may bitbit pa siyang plastic na may isda na uulamin nila ni Lucas pag uwi. Ang iba nga ay nagtataki pa ng ilong. Nalalansahan sa kanya dahil wala pa siyang ligo. Pero deadma lang si Sophia. Di niya ikinakahiya ang trabahong tindera ng isda dahil dito niya napalaki ang kanyang anak na mag-isa. At kahit na mahirap lang sila, hindi niya ginutom ang anak at nabibili niya lahat ng pangangailangan nito. Simple lang naman ang kanyang pangarap. Iyon ay makatapos ng pag-aaral si Lucas. "Mama!" Kumakaway ang cute niyang anak paglabas nito sa eskwelahan. Malawak ang ngiti at nagtatakbo pa upang yakapin siya. "Bye, Lucas! Kita tayo bukas!" Kaway pa ng kaklase nitong nakangiti sa kanila. Kinawayan din ito ng kanyang anak at magkasabay na silang umuwi sa maliit nilang inuupahang bahay. Umalis na siya sa boarding house malapit sa salon dahil malayo sa school ng kanyang anak. Maganda nga at narekomenda siya ni Aling Pasing dito sa kwartong ito dahil mura lang at kapitbahay lang din niya ito malapit sa squatter. Tiis lang sa ingay dahil maraming marites dito. Ang importante, may tirahan silang maayos mag-ina. Pagdating, nagbihis lang ang kanyang anak. Siya namang naligo at nagluto para sa kanilang hapunan. Nadat na niyang nag-aaral ang kanyang anak nang tawagin ito upang kumain. "Anak, mamaya na yan." Tawag niya kay Lucas. Mabilis nitong itiniklop ang notebook na ikinagulat ang kanyang boses. "Opo ma, maghuhugas po ako ng kamay." Sabi nitong dali-dali na tumalikod. Napatingin siya sa school bag nitong itinakip sa notebook ni Lucas. Dala ng curiosity dahil sa itinago nitong gamit doon, ay iniangat niya ang bag nito sa kabinuklat ang notebook. Tumamad sa kanyang paningin ang iginuhit nitong larawan na nilagyan pa nito ng papa, mama at Lucas. Nakadama si Sophia ng awa para sa kanyang anak. Isang beses lang ito nagtanong sa kanya noon tungkol sa ama nito. At nang sabihin niyang patay na, ay hindi na ito nagtanong pang muli. Alam ni Sophia na mahira para kay Lucas na walang ama. Pero ipinaparamdam naman niya lahat ng pagmamahal na hindi na nito hahanapin pa. Sakaling dumating ang panahong malaman nito ang totoo, mauunawaan din siya ni Lucas pagdating ng araw. Araw ng Sabado, kapag walang pasok si Lucas, isinasama ito ni Sophia sa palengke. "Uy, si Lucas oh! Hi Lucas! Ang cute naman ng bata!" Iisa lang yon sa mga naririnig ni Sophia na papuri sa kanyang anak. Oo, cute ito simula pa manong baby. Kaya nga kinatutuwaan ng marami. Lalo na, habang lumalaki, mas lalo itong hawig kay Lorenzo. Hindi maikakailang, isang Montenegro ang dugong nananalaytay sa mga ugat ng bata. Nakangiti lang din ang anak niya sa mga ito. Palibhasa, kilala na rin ni Lucas ang ibang tindera sa palengke. At pansin niya tuwing Sabado at Linggo, mabenta ang tindahan ni Aling Pasing. "Alam mo inay, swerte talaga sa atin si Lucas. Kita mo naman, ubos agad ang isda oh." Nakatawang puna ni Nika. Naroon din kasi ito at tumutulong sa kanilang magtinda. "Ay oo nga anak eh, maaga tayong uuwi ngayon." Katuwang niya si Aling Pasing maglinis ng pwesto. Si Lucas at Tika naman nagsasalansa ng ilang banyera. "Thank you Lucas ha, dahil natuwa sa'yo si Ate Nika. Ililibre kita ng mango shake." Masayang sabi ni Nika sa kanyang anak. "Huwag na Ate Nika, ilaan nyo na lang po pambaon nyo bukas sa school." Magalang na sagot ng munting tinig ni Lucas. Natawa si Nika. "Ano ka ba? Umi-extra si Ate Nika mag-tutor. Kaya naman, may pera akong sarili no." Pagmamalaki ni Nika.
Nakangiti lamang si Sophia na nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Sigurado po kayo, Ate Nika? Tanong ng bata. Naku Lucas, pagbigyan mo na yung ate mo at pinsan lang yan maging mabait. Bukas, expired na yan. Nagtawanan sila. Nakitawa naman si Lucas na humagikik. Bago nga sila umuwi ay, dilibre nito ang anak niya ng mango shake at pinabaunan pa ng siopaw na nadaanan lamang nila. Tuwang-tuwa si Lucas at abot-abot ang pasasalamat sa kanyang ate Nika. Hinatian pa siya ng shake at ibinigay ang isang burger sa batang namamalimos na dinaanan nila. Naawa daw kasi itong walang makain at gusgusin. Talagang maawain ang kanyang anak. Gusto pa nga nitong isama nila kung hindi niya lang sinabi na baka kasuhan sila ng kidnapping ng pamilya ng batang palaboy. Madalas kasi, ang ilan sa mga ito hawak ng sindikato. Kaya nga nang mag-uso ang mga batang nawawala, kung todo ingat siya sa anak. Talagang hanggang sa loob ng school ay inihahatid niya ito at hindi siya nahuhuli sa pagsundo kay Lucas. Samantala sa mansyon, tahimik si Dana sa sala na nagpapiano. Wala itong kalaro sa mansyon at sabik sa pagmamahal ng ama. Wala itong ina at hindi niya rin nakita. Tanging abuela lang at sinamanang. Minsan, tinatanong ito ang abuela kung bakit hindi siya mahal ng kanyang daddy. Pero palaging sinasabi nitong pagod at busy lang siya sa trabaho. 5 buwan itong nagpiano lesson sa kagustuhan ng abuela. Kaya naman ngayon ay magaling na ito. Sa bahayan di nag-aaral ng bata dahil bawal itong ma-expose sa alikabok dahil may sakit na asthma si Dana. Matapos itong tugtugin ng Whole New World, isang malakas na palakpak mula sa abuelang. Narinig ni Dana na nagpangiti sa kanya. Wow, apo! Ang galing mo na! Saad ni Claudia at niyakap ang apo. Talaga po, Lola? Kapag ba tinugtog ko to para kay Daddy, matatanggap niyo na po ba ako? At babalikan na ba ako ni Mami? Nasasaktang tanong ni Dana. Nalungkot si Claudia para sa apo dahil wala na silang balita pa kay Diane. Sa pagkakaalam niya, may iba na itong lalaking sinamahan ngayon. Yun ang sinabi ni Lorenzo sa kanila. At magpahanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Lorenzo ang anak. Naawang hinaplos ni Claudia ang pisngi ng apo. Apo, tanggap ka naman ng daddy mo. Love ka niya. Kaso nga lang, malungkot siya ngayon dahil nga iniwan ng mami mo. Kaya huwag ka nang malungkot, okay? Mabuti pa, turuan mo na lang si Lolang magpiano. Nakangiting saad ni Claudia upang hindi na malungkot ang apo. Sige po, Lola. Tuturuan ko po kayo. Nakangiting saad ng bata. Nakalimutan nito ang iniisip kanina, kaya nagawa na nitong ngumiti ngayon. Maya-maya ay pumasok si Salvador para nga malaman kung apo nga nila si Dana ay pinad-DNA test nga nito ang bata at si Lorenzo. At tama ang kanyang anak, hindi nila apo si Dana. Pero napamahal na sa kanila ang bata at wala na rin silang balita pa kay Diane. Kahit nga ang mga magulang ni Diane ay hindi naman interesado sa bastardang apo. Siguro ay alam na ng mga itong hindi talaga anak ni Lorenzo si Dana, kaya ikinahihiyang kunin ng matanda ang bata. Kaya naman sa kabila ng kanyang natuklasan ay walang nagbago. Mananatili sa kanila si Dana at ililihim niya sa asawang resulta ng DNA ni na Lawrence at Dana. Han, nandito ka na pala. Pakinggan mo ang apo mo at napakagaling magpiano. Nang malinguna ni Dana ang abuelo, ay agad itong nilapitan at niyakap. Naglalambing na hinila malapit sa piano ang matanda. Nakangiti naman si Salvador na pinanood ang bata na para sa kanya ay sarili niya ng apo. Kahit hindi ito tunay na Montenegro, si Dana pa rin ang kanilang heredera. Gabi nang dumating si Lawrence sa bahay galing sa kanyang opisina. Pagod siyang pumasok sa banyo at naligo bago muli nagbihis at umalis. Bro, bilisan mo. Ikaw na lang inaantay dito. Habang nagmamaneho, tumawag sa kanya si Albert, isa sa mga naging kabatch niya noong kolehiyo. Nagkita sila nito lang at pareho silang hiwalay sa asawa. Ang kaibahan niya kay Albert, siya ikinasal sa babaeng manloloko. Pero si Albert, manloloko na, babaero pa.
At dahil single uli siya, balik sa dating gawi, hunting ng girl sa bar. Nagpasa kaagad si Albert sa kanya ng address na tila pamilyar sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali, lalo na nang makapasok sa loob ng isang bar. Tila ibinalik siya sa isang alaala ng nakaraan sa lugar na yon. Ang babaeng minsan niyang inangkin sa lugar na yon. Kumusta na nga kaya ito ngayon at nasaan na ang babaeng iyon? Nang makita ang baklang binigyan ng 1 milyon at nagkaroon siya ng ideya na itanong ang babaeng binili niya ng 1 milyon, iyon ang babaeng gusto niyang makasama uli ngayong gabi. At handa siyang magbayad kahit pa 10 milyon, maangkin lamang iyong muli. At dahil nga nagka-interes ang bakla sa 10 milyon, dahil napakamukhang pera nito, agad tinawagan ng bakla ang tiyahin na Sophia. Nang ibalita ang malaking halaga, ay nagkumahog naman ang ginang na hanapin ang dalaga. Siyempre, malaking pera iyon, kaya hindi nito mapapalampas. At sisikapin itong mahanap si Sophia kahit na saang magtago ang dalaga. Maging ang bakla ay naghahanap na rin kay Sophia. Nag-utos na nga ito ng tao para hanapin din ang naturang babae. Si Lorenzo naman ay tamang hintay lang sa tawag ng bakla kapag nakita na nito ang babaeng naangkin sa club. Ewan ba niya kung bakit, bigla na lamang siyang nagka-interes sa babaeng yon. Kung hindi pa sila nag-aya sa kanya si Albert. Wala na rin naman siyang planong balikan si Grace, maging si Cathy. Nabalitaan niya kasing may asawa na ang mga ito. Samantala si Sophia, 3 araw nang hindi nakakapagtinda sa palengke dahil sa matinding ubo. Naulanan kasi minsan ng babae noong sinundo nito ang anak isang hapon. At dahil walang payong siniguro lamang ni Sophia na secured ang kanyang anak na wag mabasa. Hindi niya akalaing dadapuan siya ng sakit. Kapag pumapasok ang anak ay pinasasakay na lang niya ito sa tricycle at ipinasusundo dahil sumasabay ang sakit ng ulo niya at matinding lagnat. Trangkaso ika nga at 3 araw na. Minsan kumakalma pero bumabalik din. Mama, tubig po, uminom po muna kayo. Saka humingi po ako ng lugaw kay Aling Doring. Kumain na po kayo, bumili din po ako ng gamot para sa inyo. Ginamit ko yung pera na itinabi ko sa binibigay niyong baon. Nag-aalala ang batang si Lucas sa kanyang ina na nilalagnat. Sinalat pa nito ang leeg ni Sophia. Tumilat ang babae. Napaupo ito nang umatake ang matinding ubo. Hinilot naman ni Lucas sa likod ang ina. Parang binibiak ang ulo ni Sophia sa matinding kirot. Ang init ng kanyang buong katawan pero nilalamig ang kanyang pakiramdam. Nangihina siya. Ngayon niya lang naramdaman to. Ngayon lang siya nagkasakit na iniiwasan niya dahil hindi siya pwedeng tambay lang sa bahay. Wala silang kakainin na mag-ina. Katulad ngayong araw, hindi nakapasok ang kanyang anak. Wala nag-asikaso dito. Anak, pasensya ka na kay mama ha? Hinging paumanhin ni Sophia sa kanyang anak na nag-aalala sa kanya. Mama, ayoko pong magkasakit kayo. Okay lang naman po sa akin na di ako makapasok sa school. Basta wala po kayong sakit. Naawa po ko sa inyo. Basag ang boses ng kanyang anak. Naaawa naman si Sophia kay Lucas. Magpapagaling ako anak. Huwag ka mag-alala sa akin, okay? Pilit pinasaya ni Sophia ang boses bago ito inatake ng ubo. Namamaos na ang babae. Si Lucas, umiiyak na sa awa nito sa kanyang ina. Maya-maya may kumatok. Ang may-ari pala iyon ng bahay at sinisingil na sila. Noong nakaraang buwan hindi siya nakabayad ng bahay at sinabi ni Sophia na pagsasabayin na lang ngayong buwan. Ang kaso, heto, nagkasakit pa siya at 3 araw nang hindi nakakapagtinda. Wala silang pera. Nagmakaawa naman si Sophia. Mabait naman ang may-ari pero binigyan lang sila nito hanggang sa 1 linggo. Kapag wala pa ring bayad, may patitirahin na ang may-ari ng bahay at nauunawaan naman iyon ni Sophia dahil negosyo yon at hindi libre. Kaya wala mang kasiguraduhan, nangako siyang magbabayad sa kanyang kasera. At dinig ni Lucas ang pinag-usapan ng kanyang ina at ng may-ari ng bahay. Pakiramdam ni Lucas wala siyang kwentang anak dahil hindi niya matulungan ang kanyang ina. Nang makatulog si Sophia matapos makakain ng lugaw na hiningi niya kay Aling Doring, kumuha ng basang bimpo ang bata. Saka inilagay sa noo ng kanyang ina. Nakadama siya ng gutom
Pero hindi pa nakaluto ang kanyang inang may sakit. Isa pa, wala silang bigas. Ang inaalala ni Lucas kung anong kakain ito pagkagising, kaya naman nagpa siya ang bata na umalis upang maghanap ng makakain nilang mag-ina mamaya. Mama, aalis lang po ako saglit ha. Maghahanap ako ng makakain natin mamaya. Sana po gumaling na kayo. Hindi ko po kaya mag-isa, Mama. Naiiyak ang bata habang hinahaplos ang may lagnat na ina. Walang tugon mula kay Sophia. Nanatili itong tulog. Nagpahid si Lucas ng luha. Ayaw niyang umiyak. Kailangan niyang matapang siyang bata para sa mama niya. Barahan itong kumilos. Nilingon pa ang inang nakahiga bago tuluyang lumabas sa kanilang bahay. Sinabayan niya ang daloy ng mga sasakyan habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Basta ang layo na ng nilakad niya. Naghahanap ng mahihingaan ng makakain. Sa gilid ng kalsada, may mga batang nanlilimos din. Ginaya yon ni Lucas. Mabigyan siya ng 10 piso dahil nakyutan sa kanyang isang ginang. Pero nagalit naman ng ibang batang namamalimos dahil inagawan niya daw iyon ng pwesto at pinaalis siya. Nagpatuloy sa paglalakad si Lucas hanggang sa tuluyan na itong napalayo. Pagod na pagod itong huminto sa isang tindahan upang manghingi ng tubig dahil uhaw na ang bata. Di niya matiis ang gutom, kaya naman ibinili niya ng isang tinapay ang 10 piso. Kahit papaano, naitawid niya ang gutom sa kapatuloy na naglakad. Hanggang sa di nito namalayan, nakarating ito sa harapan ng mansyon ng mga Montenegro. Dapatigil si Lucas na sumilip sa loob ng gate. Napakalawak niyon. Naisip ng bata na mayaman na mga nakatira doon, kaya dito siya manghihingi ng pambili ng pagkain. Sa mahigit 5 oras ding paglalakad ng bata, ay nakadama ito ng matinding pagod. Sumilong siya sa ilalim ng isang mayabong na halaman sa gilid ng gate. Masarap ang hangin, kaya nakatulog ang bata na hindi nito namamalayan hanggang sa sumapit ang gabi. Pagising ni Sophia, wala na ang kanyang lagnat. Tila gumaan ang kanyang pakiramdam sa ipinainom ng kanyang anak kanina. Madali siyang bumangon at hinanap si Lucas, pero wala ito sa loob ng bahay. Hanggang sa lumabas na si Sophia sa pagbabakas sakaling, nasa kapitbahay lamang ito. Gabi na, kaya labis siya nag-aalala. Sa mansyon ay bumukas ang gate pagdating ni Lorenzo mula sa trabaho, pasado 7:00 na ng gabi. Pero natigilan ito sa pagmaniobra ng kanyang sasakyan. Napansin kasi ni Lorenzo ang isang batang tulog sa ilalim ng halaman. Binuksan pa niyang bintana upang makita ang bata. At hindi nga siya nagkamali. Madali siyang bumaba sa kotse upang lapitan ang naturang bata. Nang masigurong tulog, ay binuhat ito papasok sa loob ng mansyon. Halos nalibot na ni Sophia ang kabahayan sa kanila, pero wala si Lucas. Hindi niya alam kung saan pa ito hahagilapin. Narating niya na ang palengke pero wala pa rin ito. Umiiyak siyang umuwi ng bahay at nagdarasal na sana okay lang ang kanyang anak. Na sana ligtas itong makauwi. Matalino si Lucas at alam ang kanilang address. Saan man ito nagpunta, alam niyang uuwi ito. Maghihintay na lang siya sa bahay at baka bumalik na naman ang kanyang lagnat. Sa mansyon ay nagising si Lucas sa loob ng napakagandang silid. Napabangon ang bata sa pagkagulat. Paano siya napunta rito? Nagpalingalinga siya at hinanap ang daan palabas. Pinihit niya ang seradora at nagtagumpay naman siyang mabuksan yon. Bumungad kay Lucas ang maaliwalas na loob ng bahay na napapalimutaan ng mga mamahaling mga bagay. Sa tingin niya, nasa loob siya ng bahay na hinintuan niya kanina. Paano siya napunta rito? May tao ba dyan? Umeko ang munting tinig ni Lucas, kaya bumukas ang silid pinto sa kabilang silid. Isang magandang batang babae ang bumungad sa kanya. Hi! Ngiti sa kanya ng batang babae. Ako si Lucas. Namamalimos po ako sa labas pambili ng pagkain namin ni Mama. Pero nakatulog po ako sa pagod. Hindi ko alam kung paano ko nakapasok dito. Hindi po ako masamang bata. Ngumiti lang si Dana sa madaldal na batang lalaki. Nilapitan nito si Lucas at hinawakan sa kamay. Ako naman si Dana. Alam mo, wala akong kalaro. Malungkot ako. Walang mommy pero may daddy.
Mabait na lolo at lola. Nagugutom ka ba? Marami kaming pagkain sa kusina. Halika! At hinila ni Dana si Lucas papuntang kusina. Nakadama ng tuwa si Lucas sa sinabi ng bagong kakilalang bata. Saktong pagpasok nila sa kusina, naroon ang isang ginang na napatingin kay Lucas. Naku, gising na palang bisita ni Sir Lorenzo. Nakangiting sabi ni Manang Carlota. Nakita kasi nitong kaninang buhat ng amo ang bata. At dahil nga marumi ang damit nito, ay pinabihisan pa sa kanya kahit na tulog at baka magkasakit. Manang, siya po si Lucas. May kalaro na po ako. Kakain po kami. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng makakain? Please. Pakiusap ng nakangiting si Dana. Abay, oo naman. Walang problema. Agad naghain ang ginang. Si Lucas naman ay inayang umupo si Dana sa isang silya. Lucas, huwag kang mahiya dito sa amin ha. Kung wala kang bahay, dito ka na tumira. Share tayo sa room ko. Aya pa ni Dana. Umiling si Lucas. Pasensya na Dana, pero hahanapin ako ng mama ko eh. Okay lang ba pagkatapos ko kumain? Umuwi na ako. Pangako, pupuntahan kita para maglaro tayo. Magpapasama ako sa mama ko. Pwede mo rin siyang maging mama. Mabait siya at maganda. Sabi ni Lucas. Talaga Lucas? Share tayo ng mama? Tila maiiyak ang boses ni Dana nang maalala ang umalis na ina at hindi na siya binalikan. Siyempre naman, may sakit lang siya ngayon at iniwan ko siyang natutulog. Huwag kang mag-alala Lucas, ipahahatid kita kay Manong driver. Saka nagpalitan ng ngiti ang dalawang bata. Natutuwa naman si Manang Carlota sa usapan ng dalawa. Tunay na masaya si Dana. Palibhasa, ngayon lang ito nagkaroon ng kalaro. Habang kumakain ang dalawang bata, naligaw ang Donya sa kusina. Kaya ganoon na lang ang gulat nito nang makita si Lucas. Halos hindi kumura pang matanda. Paanong hindi siya magugulat? Parang nakita niya si Lorenzo noong gantong edad. Hindi siya maaaring magkamali. Gantong-ganto ang mukha ni Lorenzo noong 6 na taon ng kanyang bunso. Dagling nilapitan ni Claudia ang batang lalaki. Napatingala ito sa kanya at halos maiyak si Doña Claudia sa tuwa nang mas lalo itong matitigan. Lola, siya po si Lucas. Kaibigan ko po siya. Pagpapakilala ni Dana rito. Magandang gabi po, Lola. Bati ni Lucas na tumayo at kinuha ang kamay ng matanda. Saka nag-bless. Hindi nakatiis si Doña Claudia at tinawagan ng asawa. Kailangan itong makita si Lucas. Salvador! Salvador! Exaggerated na sigaw ng matandang babae. Gusto nitong makita ng asawa si Lucas na kamukhang kamukha ni Lorenzo noong bata pa ang kanilang bunso. Nagkatinginan lang ang bata sa pagtataka. Si Manang ay nahuhulaan na ang napansin niya rin sa batang si Lucas. Maya-maya, lumapit naman ang tinawag na lalaki. Sa kwarto ay kalalabas lamang ni Lorenzo galing sa banyo nang makitang wala ang batang iniwan sa higaan. Nagbihis na muna siya, saka lumabas. Maaaring naiinip ito sa kwarto. Bakit ba sumisigaw ka, Claudia? Nag-aalalang tanong ni Salvador sa pag-aakalang na paano ang asawa. May ipapakita ako sa'yo. Hinila nito si Salvador at dinala sa kusina. Doon ay natigilan ng matanda pagkakita kay Lucas at Dana na kumakain sa kusina. Kay Lucas ito nakatingin at katulad ni Claudia, namanghari nito. Nilapitan si Lucas at pinagsalikop ang dalawang kamay sa pisngi nito. Nagtataka naman si Lucas at Dana sa reaksyon ng dalawang matanda. Lucas, siya ang lolo Salvador ko. At lolo, siya po si Lucas, ang kaibigan ko. Pagpapakilala pa ni Dana sa dalawa. Hindi kumibo si Salvador na napatingin kay Claudia. Dasan si Lorenzo? May diin ang boses nito na naroon ang pagdududa. Lorenzo! Tawag ng doon sa anak. Sakto at pababa na si Lorenzo ng hagdan galing sa kwarto. Dad? Sino batang ito? Galit na tanong ni Salvador. Akala tuloy ni Lucas na galit ang matanda, kaya nagpaalam na ito kay Dana. Isa pa, baka hinahanap na raw siya ng ina.
I don't know who's that child. I just saw him sleeping outside. Naawa ko, so I brought him in my room. Paliwanag ni Lorenzo. Anak Lorenzo, wala ka bang napansin? Kamukha mo siya. His name was Lucas. Sabad ng donya na parang maiiyak. Natigilan si Lorenzo na napatingin kay Lucas. Hindi niya makita ang mukha niya sa bata. Bagkus, pamilyar sa kanyang mga mata nito. Mga matang napaka-inosente. Kay Sofia. Saglit siyang kinausap ng mga magulang, malayo sa mga bata tungkol kay Lucas. Ipinahahanap nito sa kanyang ina ni Lucas at baka isa sa kanyang nabuntis noon at anak niya ang bata. Nang balikan ni Lorenzo si Lucas, ay saktong tapos na itong kumain. Dinig niyang nagpapasalamat ang bata kay Manang Carlota at Dana. Sir, thank you po sa pagpapatuloy niyo sa akin. Uuwi na po ako. May sakit po kasi yung mama ko eh. Paalam sa kanya ni Lucas. Paluhod siyang umupo sa harapan nito para magpantay ang mukha nilang dalawa. Lorenzo ang pangalan ko. Call me Tito. Huwag ka mag-alala. Ihahatid kita kung nasa ng address niyo, okay? Marahang hinaplos ni Lorenzo ang balikat ng bata. Naiiyak ito nagpasalamat sa kanya. Salamat Tito Lorenzo. Pwede po ba kung makahingi ng pagkain sa inyo para sa mama ko po? Hindi na nagdalang hiya si Lucas para sa kanyang inang may sakit. Alam niya kasing hindi pa ito kumakain sa ngayon. Sinulya pa ni Lorenzo si Manang at nahulaan kaagad ni Manang ang ibig niya sabihin na agad ipinagbalot ng pagkain ng ina ni Lucas. Nakamasid lang na naawa ang mag-asawa sa bata. Si Dana ay parang gustong sumama sa daddy nito. Pero alam ng bata na hindi ito papayagan ng lalaki. Baka nga, ikagalit pa nito iyon. Paulit-ulit na nagpasalamat si Lucas sa lahat ng mga tao sa mansyon na tumanggap sa kanya. At pinabaunan pa siya ni Manang Carlota ng pagkain. Masaya itong nagpaalam sa naging kaibigan na si Dana. At sa mag-asawang naging mabait ang trato sa kanya. Kumakaway pa si Dana kay Lucas nang ihatid ito sa garahe at pasakay sa kotse. Ang mag-asawang Montenegro ay umaasang hindi iyon ang huling pagkakataon na makikita nila si Lucas. Lola, Lolo, gusto ko po si Lucas. Pwede ba siyang tumira dito? Sige na po, please. Pakiusap ni Dana sa mag-asawa. Dana apo, huwag kang mag-alala. Makikita nating muli si Lucas. Sabi ni Don Salvador. Simula nang mapag-alaman ni Don Salvador na hindi nila kadugo si Dana, na pinilit niyang ipakasal kay Diana at hindi ito pinakinggan noon, ay nawala ang galit ni Don sa bunsong anak. Hindi niya lang maamin sa sarili na siya ang may pagkakamali noon tungkol sa pagpapakasal ni Diana at Lorenzo. Kaya ngayon, babawi siya sa kanyang anak. Hahayaan na ito sa babaeng pipiliin ni Lorenzo at nais makasama nito habang buhay. At sana nga, apo nilang tunay si Lucas. Samantala, habang nagmamaneho si Lorenzo, ini-interview nito si Lucas. Maayos namang naituro ni Lucas ang address at nakadama si Lorenzo ng awa para sa bata nang sabihing nilakad lamang nito iyon ng ganoon kalayo. Salamat Tito Lorenzo kasi hinatid niyo po ako. Alam ko po na nag-aalala na si Mama sa akin. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Lucas kay Lorenzo. You're welcome, Lucas. Nga pala, anong pangalan ng mama mo? At dahil kanina pa pumapasok sa utak ni Lorenzo si Sophia, na dating maid sa tuwing mapapatingin kay Lucas, ay di siya nakatiis na itanong ang pangalan ng ina nitong may sakit. Sophia po ang pangalan ng mama ko. Diretsong sagot ni Lucas na tila proud sa ina. Agad niyang naapakan ng selinyador sa pagkagulat. Nagtitinda po siya ng isda sa palengke. Kaso lang, nagkasakit ang mama ko, kaya po wala po kaming pera. Hindi na halos niya naintindihan ang sinabi ni Lucas dahil sa ingay ng buzzer sa likuran nila. Marahil sa agad niyang paghinto. Si Sophia ang ina ni Lucas. Kung ganoon, totoo nga ang sinabi ni Manang, bago ito umalis ng mansyon, ay buntis ang personal maid niya at si Lucas marahil ang bunga. Tito, bakit po kayo nagulat? Kilala niyo po ba ang mama ko? Napansin naman ni Lucas na natigilan si Lorenzo. Muling pinaandar ni Lorenzo ang kotse bago tumango. I wanna see your mom first.
To make sure na ang kilala kong Sophia at ang mama mo are the same. Wait, nasaan ang papa mo? Muling tanong ni Lorenzo sa bata. Natigilan ito at rumihistro sa mga mata ang lungkot. Patay na po ang papa ko, sabi ni mama. Parang di kumbinsido si Lorenzo sa narinig. Imposibleng wala siyang nakitang lalaking dumalaw kay Sophia simula nang tanggapin niya itong maid. At hindi naman ito lumalabas ng bahay para lang makipag-date. Para marating kaagad nila ang bahay ng mga ito, ay mas binilisan na lamang ni Lorenzo ang pagmamaneho. Samantala si Sophia, nakapagluto na ito ng makakain nila ni Lucas. Ngunit wala pa rin ang kanyang anak. Nangutang na muna siya kay Aling Pasing ng bigas. Mabuti at binigyan siya ng isda pang ulam nila ni Lucas. Nag-offer din ito ng pera kung kailangan niya. Pipilitin na lamang niyang magtinda bukas para may sahurin siya. Habang inaantay si Lucas at di siya mapakali, naroong tumayo at magpalakad-lakad, naroon naman lumabas ng bahay at tanawin kung paparating na ba ang kanyang anak. Mama! Wala pang 15 minutos ang lumipas matapos lumabas ni Sophia, ay dinig niya ang sigaw ni Lucas, kaya napalinga siya. Agad sinalubong ang anak ng yakap na mangiyak-ngiyak pa. Na-surprise naman ang bata dahil magaling na ang kanyang ina. Wala na itong sakit. Anak, saan ka ba galing? Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Hinaplos ni Sophia ang anak sa muka. Mama, sorry. Naghanap lang po ako ng pagkain para po sa inyo. Heto, dala ko na. Itinaas ni Lucas ang hawak nitong plastic. Anak, hindi ka na dapat nag-abala pa. Pero salamat. Halika na, pumasok na tayo. Matapos yakapin ni Sophia ang anak, ay sabi ng babae. Wait mama, meron po kong kasama at gusto po kayong makilala. Si Tito Lorenzo po, hayun siya. Sabay turo sa lalaki papalapit. Napalinga naman si Sophia sa itinuro ng kanyang anak. Ikaw? Kapwa sila natigilan habang nakatitig sa isa't isa. Sir, anong ginagawa mo dito? Dali-daling ipinasok ni Sophia ang kanyang anak sa loob at isinara ang pinto. Takang-taka kung paano nagkita ang mag-ama. Labis na nag-aalala ngayon si Sophia. Sophia, can we talk? I have something to ask you. Sir, umalis na kayo dito. Baka may makakita sa inyo at makapagsabi kay Ma'am Diana na nandito kayo. Malaking gulo pa po. Hindi na pinatapos pa ni Sophia nang sasabihin nito si Lorenzo. Hindi lang nito alam kung gaano niya sinikap na kalimutan ng lalaki. Ngayong nagawa niya na saka naman ito nagpakita sa kanya. Para ano? Para masaktan siya uli? I won't last long, Sophia. There's only one thing I want to know. Anak ko ba si Lucas? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lorenzo at gusto niya nang malaman mula sa labi ni Sophia. Hindi niya alam kung bakit naniwala siya sa imposibleng bagay na sinabi ng parents niya kanina lang. Alam naman niya sa sarili na kahit attractive sa kanya si Sophia, hindi niya ito pinakailaman ng nasa mansyon pa ito. Nanlaki naman ang mga mata ni Sophia sa tanong ni Lorenzo. Paano nito naisip yon? Diretsyong napatingin si Sophia kay Lorenzo na nalingkit ang mga mata. Teka nga muna sir, bakit ka ba nandito? At paano mo nakitang anak ko? Naiinis na ang tono ni Sophia at hindi niya kasi nagustuhan ang tanong na iyon ni Lorenzo. Di mo ba alam na napamalimos ang anak mo at nakatulog sa harapan ng mansyon? Don't tell me, Sophia, anak ko ba si Lucas? Hindi, at imposible yon. Umalis ka na pwede. At please lang, huwag ka nang babalik dito. Walang nagawa si Lorenzo na umalis na lang matapos magpaalam kay Lucas. Mabuti na lang, may bagay ito sa kanya. Aalamin niya kung totoo or hindi na anak niya na ang bata. Kailangan niya ng DNA. Kapag mapatunayan niyang anak ito, kukunin niya ang kanyang mag-ina. Pagpasok ni Sophia, agad kinausap ang kanyang anak na wag na nga alis kahit kailan dahil baka masamang tao ang makapulot sa bata. Humingi naman ng tawad sa kanya si Lucas at nangakong di na uulit umalis na walang paalam. Kinabukasan, kahit na kinakahol pa rin si Sophia, nagtinda pa rin sa palengke. Ang mahalaga, wala na siyang lagnat
Nakapasok na rin sa school ang kanyang anak. Habang si Dana ay panay tanong sa kanyang lolo at lola tungkol kay Lucas, pero walang alam ang dalawang matanda dahil hindi pa nila nakakausap si Lorenzo tungkol sa kung sinong ina ni Lucas. Gabing-gabi na ito umuwi at napakaagang umalis na tila may nilalakad. Gusto ko po makita si Lucas, Lola. Pwede niyo po ba akong samahan? Malungkot na tanong ng bata sa abuela. Okay, iha. Pero hindi pa ngayon. Itatanong ko pa sa dad mo ang address ni Lucas. Okay ba yon? Walang nagawa ang bata kundi tumanguna lang kahit na gusto na nitong makita uli ang kaibigan. Sa office, malalim ang iniisip ni Lorenzo. Hindi niya masimula ng kanyang mga trabahong nakapatong sa ibabaw ng mesa dahil maya-maya sumasagi sa kanyang isipan si Sophia at si Lucas. Naging palaisipan pa rin sa kanya ang tungkol sa bata. Parang gusto niyang balikan si Sophia at muling kausapin. Napahilamos siya at tumayo sa kanyang swivel chair. Nagtatalo ang kanyang isipan habang nagpapalakad-lakad sa loob ng opisina. Kundi pa siya kinalampag ng kanyang sekretarya, hindi niya malalamang marami pa pala siyang dapat gawin. Pansamantala, kinalimutan muna ang tungkol kay Sophia at hihintayin na lamang niya ang DNA result nang hindi na siya nag-iisip. Kinagabihan, binalikan niya ang club na pinanggalingan noong nakaraang gabi. Nagbabaka sakaling may balita na ang baklang may-ari ng club tungkol sa babaeng minsang naangkin sa lugar. Pagdating, agad siyang sinalubong ng bakla at tuwang-tuwa. Puti naman at dumating ka na. Ano nga uli ang pangalan mo, iho? Sabi nito sa kanya na kay lapad ng ngiti. Lorenzo. Inalalayan siya nitong umupo at naglapag kaagad ng mamahaling alak sa kanyang harapan. Kasi Lorenzo, ganto yon. Di ko na mahanap yung babaeng yon. Wala pang balita sa tiyahin niyang nagdala rito. Pero marami akong babae dyan. Mga bago at virgin pa. So ano, deal tayo? Kalimutan mo na si Sophia. Baka may asawa na yung bruhang yon matapos maglaya sa tiyahin. What did you just say? Sophia? Pag-uulit niyang tanong na matiim na nakatingin sa bakla. Hindi pa nasasayaran ng kahit anong alak ang katawan niya at kahit maingay sa loob ng club, sigurado siya sa kanyang narinig na pangalang binanggit nito. Yes, Lorenzo darling. Sophia ang pangalan ng babaeng yon. But forget her na lang. Halika, paipapakilala ko sa'yo. Isa sa mga girls ko na, di mo pagsisisihan. She's hot and sexy, Lorenzo. Saan ka pupunta? Wait! Tanging pagsara na lang ng pinto ang naabutan ng baklang humabol kay Lorenzo. Napaismid ang bakla. Kayong nangyari doon, bigla na lang tumalikod. Sayang ang datong, bigatin pa naman yon. Bulong nito na may panghihinayang. Habang mabilis na pinatatakbo ni Lorenzo ang kotse, saka lang nag-sink in sa utak niya ang lahat. Nahampas niyang manibela sa inis. Napakatagal niyang nakasama ang babae, pero dahil siguro sa kalasingan, hindi niya ito maalala. Wala siyang ibang inisip noon kundi ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, samantalang si Sophia na minsang hindi sumagi sa kanyang isipan na siyang nakasama niya pala sa club na yon. At nagbunga ang minsang nangyari sa kanila at si Lucas yon. Ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw ang lahat sa kanya. Anak nga niya si Lucas. 9:00 ng gabi tulog na si Lucas at akma na rin sanang matutulog si Sophia matapos maglinis ng katawan. Ang kaso, may katok siyang narinig. Napakunot na upa si Sophia at nagtatakang lumabas ng kurtinang nakapagitan sa maliit nilang silid ng kanyang anak. Wala siyang inaasahang bisita, kaya nagulat siya pagbukas ng pinto at mabungaran niyang seryosong nakatayo si Lorenzo sa labas. Sophia! Mabilis siyang hinawakan ito sa magkabilang balikat bago kinabig upang yakapin. Bilang reaksyon ay nanlaki ang mga mata ni Sophia. I'm sorry, Sophia. Only now did I found out that you were the woman I was with the night at the club. Why didn't you tell me that? We had a child. Bakit mo itinago sa akin? Tanong ni Lorenzo sa kanya na ikinatangan na lang ni Sophia. Inatake siya ng kaba, nagtakot na baka kapag malaman ni Lorenzo ang totoo, kunin ito sa kanya si Lucas. Anong sinasabi mo, Sir Lorenzo?
pagmamaang-maangan niya. Nabasa ni Lorenzo ang takot at pangamba sa mga mata ni Sophia. You can't deny the truth, Sophia. Now I've almost remembered everything. Your lips. At hinaplos ni Lorenzo ang daliri ang labi niya. Sa ginawa nito, kinalabutan si Sophia. Isang alaala ang nanumbalik sa kanya. Ang isang gabing pinagsaluhan nila ni Lorenzo sa club. Pero may asawa na ito. Kailangan niyang umiwas. Mabilis niyang tinalikuran si Lorenzo matapos itulak. Umalis ka na, Lorenzo. Wala akong sasabihin sa'yo. Huwag mo na kaming guluhin pa ni Lucas. Isasara na sana niyang pinto, ngunit iniharang ni Lorenzo ang katawan nito at tuluyan siyang ipinasok at nalaki na lang ang mga mata nang siilin siya nito ng halik sa labi. Napaigik si Sophia. Mabilis na itinulak si Lorenzo dahil sa kapanghasan nito. Nababaliw na ang lalaking para halikan siya. Pero hindi niya kayang labanan ang lakas ng lalaki nang pumulupot ang dalawang braso nito at mas lalong nilamon ang mga labi niya. Sabik, nag-aalab, malalalim na halik ang ginawa nitong pag-akin sa labi niya. Hanggang sa nanghina siya at nawala ng lakas para itulak si Lorenzo. Saka siya unti-unting binitawan ng lalaki. And now, you still remember that kiss? Ngumiti ang lalaki sa kanya. Samantala si Sophia, pakiramdam niya, nagkasala siya. Itinulak niya na naman ito. Pilit ikinubli ang tunay na damdamin, pero di siya pinakawala ng lalaki sa mga bisig nito. Hindi mo maikakaila sa akin ang totoo, Sophia. Galing ako sa club ngayon lang at sinabi sa akin ng baklang may-ari na ikaw ang babae ng gabing yun. And even if you don't tell me the truth that Lucas is my child, I still find out he's mine once the DNA test results come out. Nagbabadya ang boses ni Lorenzo. Nahindik si Sophia. May luhang namuo sa kanyang mga mata. Ano bang laban niya kay Lorenzo? Mapera ito. Kaya nitong gawin ang lahat. Pagkatapos ano, Lorenzo? Kukunin mo ba ang anak ko? Basag ang boses niyang tanong. Hindi niya kayang mawala si Lucas. Ito lang ang meron siya. Baka ikamamatay niya. No, sasama kayo sa akin at magpapakasal tayo. Matagal na kaming hiwalay ni Diane. I don't love her anymore. And besides, nagsinungaling siya sa akin. Do you still remember nang sabihin kong hindi ko siya ginilaw? Totoo yun. Siya na mismong umalis sa bahay. Matapos kong mapatunayan na hindi akong ama ng bata. My mom and dad are waiting for Lucas. They're hoping the child is their grandchild. Please, Sophia, even just for now, paniwalaan mo naman ako. Nakikiusap ang boses nito. Napatango si Sophia. Nasukol siya. Di hindi siya makapagsalita. Wala siyang masabi sa saya. At ang balitang hiwalay na sina Diane at Lorenzo, tila good news sa kanya. May pag-asa pa kayang mabuo ang kanyang pamilya at magkaroon ng ama ang kanyang anak na alam niyang yon ang nais ni Lucas pero hindi lang masabi sa kanya. Sophia, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? If still not, iaharap kita sa parents ko bukas. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Nagsusumamo si Lorenzo nang di pa rin sumagot si Sophia. Di nagtagal, ay tumango siya. Wala na siyang maililihim kay Lorenzo. Mas pinili niyang aminin ng totoo sa lalaki mula nang ibenta siya ng tiyahin sa club at lumaya siya at napadpad sa poder nito. Pero sakit lang ang natamo niya dahil sa pagiging babaero ni Lorenzo at hindi akalaing darating pa ang araw na magkakasama sila ng ganito. Labis na nagpapasalamat ang ginawa ni Lorenzo sa pagtatapat ni Sophia. Confirm, anak niya si Lucas. At sa sobrang kaligayahan ay muli siya nitong niyakap. Hinagkanat sa pagkakataong yun, hindi na siya pinakawalan pa ni Lorenzo. Sinabi ng lalaki na sobrang namiss siya nito. Katunayan, handa na itong magbayad ng 10 milyon para maangkin lang siyang muli. At natupad yun, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa nag-uumapaw nitong damdamin para kay Sophia. Kinabukasan, na-surprise si Lucas pagkakita kay Lorenzo. Tito Lorenzo! Masayang bulalas nitong may malawak na ngiti. Nagkatinginan muna si Lorenzo at Sophia at nag-usap saglit ang mga mata bago sabihin, ama ni Lucas si Lorenzo. Si Lucas ay napaiyak sa tuwa dahil akala nga nito patay na ang ama, pero hindi naman pala. Emotional na nagyakap ang dalawa.
Bago sumama sina Sofia at Lucas kay Lorenzo, nagpaalam na muna ito ng maayos kina Aling Pasing at syempre kay Nika. Natuwa naman si Aling Pasing dahil may pamilya na silang matatawag ngayon. Sa mansyon ay tuwang-tuwa ang mag-asawa pagdating ni Lorenzo sa umagang iyon nakasama si Lucas. Nagulat pa na makita si Sofia. Sinasabi ko na nga ba, Lorenzo? Ikaw talaga, pati si Sofia. Hindi naman galit ang Don. Hindi na nga nagulat dahil likas na babaero talaga ang bunso nila. Nagkakalat ng lahi. Bagkus ay nilapitan ng apo at niyakap. Welcome home, apo. Sabi ko na nga ba, apo kita. Magkabuka kasi tayo. Kinarga ni Salvador ang apo at niyakap. Ganoon din si Lucas. Ang ginang naman ay ganoon din, masaya at naiiyak. Maging ang mga maid na tuwa nang malamang si Sofia ang ina ni Lucas. Pero ang mas naging emosyonal ay si Dana. Sabi nito ay may makakalaro na siya lagi at di mag-iisa sa mansyon. Magkakaroon na rin siya ng mami katulad ng sinabi ni Lucas na pwede itong maging mama niya, ang mama nito. Lumapit si Dana at yumakap kay Sofia. Sinabi ni Lorenzo na iniwan si Dana ng ina at hindi na binalikan. Kaya sabik ito sa pagmamahal ng isang ina. Isa pa, mainit ang dugo ni Lorenzo sa bata. Pero si Sofia naawa kay Dana at sinabing simula sa araw na yon, ituturing niya na rin itong anak na ikinaiyak ni Dana. Nang dumating ang annulment paper ni Diana at Lorenzo, saka nag-propose ang lalaki kay Sofia. Gusto niya na kasing pakasalan ng babae. At dahil matagal nang hinangad ni Sofia ang araw na yon, sino ba naman siya para tumanggi? Agad nagyas sa proposal ng lalaki. At wala pang ang isang buwan, idinaos na ang kasal ni na Sofia at Lorenzo. Finale. Good morning, love. Agad siyang pinataka ng halik sa labi ni Lorenzo, pagmulat ng kanyang mga mata. Mukha nitong kay gwapo ang kanyang natunghayan. Hanggang ngayon kasal na sila at asawa niya na ang lalaki. Ni Hinigip, hindi akalaing darating sa buhay niya. Tinitigan ito ni Sofia at maya-maya mahigpit na yumakap. Pilyong napangiti si Lorenzo. Katulad ng asawa, ay niyakap din ito ng mahigpit pero naputol dahil sa bumukas na pinto. Mama! Papa! Masayang boses ni Lucas ang pumuno sa kanilang kwarto. Napahiwalay si Sofia at tumingin sa anak. Binati at hinalikan patapos nitong lumapit sa kanilang kinaroroonan. Hinila sila nitong mag-asawa palabas ng kwarto dahil may ipapakita nga raw ito sa kanila. Nag-request si Dana na share na lang sa kwarto nito si Lucas para hindi ito malungkot, bagay na pinagbigyan nila ni Lorenzo. 5 buwan na noon ang lumipas simula nang ikasal silang dalawa at malalim na ang pinagsamahan ng dalawa. Napakabait na bata ni Dana, kaya naman nagustuhan ito ni Sofia. Itinuring na anak, si Lorenzo, bagaman alam na hindi anak si Dana, ay naging mabait na ito sa bata dahil na rin kay Sofia. Sabi kasi ni Sofia na walang kasalanan si Dana sa kalokohan ng ina, kaya hindi deserve ni Dana na tratuhin ni Lorenzo ng masama. Isa pa, magkakasundo ang dalawa na higit pa sa kapatid ang turing sa isa't isa. Kaya naman si Lorenzo, naging maayos na rin ang pakikitungo sa bata. Mama, Papa, tinuruan po ako ni Dana magpiano. Pakinggan niyo. Ang lawak ng ngiti ni Lucas sa kanila nang marating ang silid ng dalawang bata. Naroon si Dana na matamis na nakangiti. Mabilis na umupo si Lucas sa harapan ng piano at nagsimulang tumugtog. Nagkatinginan ng mag-asawa at nagpalitan ng ngiti. Ang bilis matuto ng kanilang anak at magaling magturo si Dana. Matapos nitong tugtugin ang Unchained Melody na kauna-unahan nga daw natutunan ni Dana, ay pinalakpakan nila ang anak. Proud siya kay Dana na sa kabila ng iniwan ito ng sariling ina at hindi pinakikitunguhan ng maayos ni Lorenzo, lumaki itong mabuting bata. Napakabait, puno ng pangarap, at mapagmahal. Ni minsan, hindi nagtanim ng sama ng loob sa ina matapos ang ginawa nitong pag-iwan. Katulad kung paano lumaki ang kanyang anak. Congrats anak, ang galing mo, matutuwa si mama.
Masayang niyakap ni Sophia ang kanyang anak, maging si Lorenzo. Nakatingin lang sa kanila si Dana, kaya naman tinawag niya ito upang isama sa yakap. Kalaunan, naririnig na nila pareho ang hagikik ng dalawang bata. Pagkatapos ng yakapan, sabay-sabay na silang lumabas sa kwarto upang magtungo sa kusina para mag-almusal. Doon inadat na nila ang dalawang matanda na nagkakape. "Good morning, Lola! Good morning, Lolo!" Magkasabay na bati ng dalawang bata. Parehong yumakap at humalik sa dalawa. Masayang-masaya naman ang mga ito. "Baka apo, pagkatapos yung kumain, paligo at magbihis kayo. Pupunta tayo sa mall upang mag-shopping," sabi ni Don Salvador sa dalawang bata. Nagkatingin na muna ang dalawa bago sumigaw ng yehe na masayang-masaya. Lihim na natutuwa si Sophia dahil nararanasan na ng kanyang anak ang mga bagay na hindi nito nararanasan noon. Ang kumain ng masarap, ang magkuha ang lahat ng gusto, higit sa lahat, ang masaya at kumpletong pamilya, at bonus pang may kapatid. "So paano ba yan? Tayong dalawa na lang ang naiwan. They're gone. So what should we do now?" Malambing na tanong ni Lorenzo sa kanya at mabilis siyang niyakap at ibinaon ang muka sa pagitan ng kanyang leeg. Nasa kwarto sila at nakaalis na ang dalawang bata kasama ang lola at lolo. "Maliligo dahil papasok ka sa opisina. Kanina pa tumatawag sa'yo si Kuya Alexander," paalala niya sa kanyang asawa. "Don't mind them. Wife, first before work." Naglandas ang daliri nito sa balikat niya at kinakalas na pala ni Lorenzo ang strap ng kanyang damit. Grabe, parang kagabi lang siyang huling kumain ng imbutido nito. Sa bagay, masarap naman, kaya nga ayaw niya magreklamo. Ilang sandali pa, umuuga na ang kanilang kama dahil sa mararahas na galaw ni Lorenzo. Kaya naman, 1 buwan pa lang ang lumipas, naglilihin na naman si Sophia. Nang malaman yon ng dalawang matanda, tuwang-tuwa at nagdiwang pa ang mga ito. Maging ang dalawang bata ay excited din sa paparating na kapatid ng mga ito. At syempre, ang higit na pinakamasaya sa lahat ay silang mag-asawa. Para kay Sophia, nasa kanya na ang lahat at wala na siyang mahihiling pa sa Diyos dahil ipinagkaloob na iyon sa kanya. Buo at masayang pamilya. Wakas.